Kabanata 731. Isang kasangkapan para sa pag-unawa sa dumi ng karma. 5 taon ang lumipas ng mabilis. Lahat ng mga maghuhukay sa planetang Qingling, anuman ang kanilang antas ng pagsasanay, ay abala sa loob ng 5 taon na ito. Si Zhang Xinhai ay nag-isip ng matagal at nagpasya na hindi itago ang kahilingan ni Wang Lin. Ipinakalat niya ang kahilingan ni Wang Lin upang malaman ito ng bawat pook ng pamilya ng mga maghuhukay. Gayunpaman, nakamtan ng pamilya Zhang ang pagiging mensahero ni Wang Lin. Sa loob ng 5 taon, ang mga maghuhukay na ito ay naglakbay sa gitna ng mga mortal at patuloy na ng alap ng kanilang galit. Ang aura na ito ay naruroon sa halos bawat mortal, ang tanging pagkakaiba ay ang dami. Sobrang dami ng mga mortal sa planetang Qingling. Sa loob ng 5 taon, wala pang 40% ang nakalap. Nang makita na kalahating oras na ang lumipas, nag-alala si Zhang Xinhai. Gayunpaman, sa ngayon, ito na ang pinakamabilis na kaya nilang gawin. Pati siya mismo ay lumabas para mang-alap mula sa mundong mortal. Ang bawat isa sa pamilya na nakarating na sa ika-5 antas ng Qi condensation ay pinadala palabas. Sa loob ng 5 taon, si Wang Lin ay nakaupo sa tuktok ng bundok at pinapanday ang kanyang mga yaman. Ang pinapanday niya ay ang mountain at river screen sa loob ng kanyang orihinal na kaluluwa. Ito ay seryosong nasira. Sa loob ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, ang kidlat ay isinama upang matulungan itong ayusin. Bukod dito, nandoon ang Celestial Mountain. Dahil sa bitik, ang pagkuha ng kaluluwa ay naging hindi matatag. Ginamit ni Wang Lin ang enerhiya ng kanyang orihinal na kaluluwa upang dahan-daang ayusin at pagandahin ito. Tungkol naman sa korona na pinagsama kay Red Butterfly at ang asul na rosas, si Wang Lin ay nag-aral nito ng matagal ngunit hindi niya ito naunawaan. Ang tatlong yaman na ito ay mga bagay na kanya lamang nakuha. Habang pinapanday ang mga ito, kumuha siya ng ilang ordinaryong mahiwagang yaman mula sa kanyang bag. Isa na rito ang Soul Lasher. Ang whip na ito ay matagal nang sumusunod kay Wang Lin, at may mga halatang kalakasan at kahinaan. Dati, hindi ito itinuturing na mahalaga, ngunit ngayon ay labis niyang pinapansin ito. Tiningnan ni Wang Lin ang Soul Lasher sa kanyang kamay at bulong, sa lahat ng mga yaman ko, sa usapin ng katalinuhan, hindi ito makakapantay sa Celestial Sword o sa Half Moon Blade. Sa usapin ng depensa, hindi ito makakapantay sa 1 billion Soul Flag o sa Mountain at River Screen. Sa usapin ng kakayahan, hindi ito makakapantay sa Celestial Mountain o sa God-Slaying War Chariot. Ngunit ito lamang ang yaman na naglalaman ng aura ng ikatlong hakbang na nakita ko. Talaga nga itong kakaibang bagay. Tila napaka-normal ng whip na ito, ngunit halos mawala ng bait ang Heavenly Ghost nang makita ito. Parang nakikilala ito. Ang pagkuha ng orihinal na kaluluwa ay kasunod ng pinagmulan ng Dao. Maaari rin itong ituring na karma kung saan ang katawan ng sanhi ng karma at ang orihinal na kaluluwa ang epekto ng karma. Isa itong yaman na pinanday sa huling bahagi ng karma Dao. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang iniisip ito. Ang kanyang domain ay dahan-daang nagbago mula sa life and death domain patungo sa karma domain. Ang domain na ito ay sobrang laki. Bahagya pa lamang niyang nahawakan ang tip ng iceberg, ngunit ramdam na niya kung gaano ito kaluwalhati. Ang aking kasalukuyang pagkaunawa sa karma domain ay hindi sapat upang gumawa ng isang tunay na bagay, tulad ng Underworld River. Gayunpaman, pagkatapos makita ang landas patungo sa ikatlong hakbang, nakakuha ako ng ilang pagkaunawa. Habang pinapaandar ang kanyang kanang kamay sa Soul Lasher, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng mas maliwanag. Naisip niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng materialized karma domain bago ito talagang maging materialisado. Ito ay upang tiyakin na siya ay handa na para sa biyahe patungo sa Thunder Celestial Realm. Ang paggamit ng Soul Lasher upang tumulong sa kondensasyon ng karma domain ay dapat magtagumpay. Habang iniisip ito ni Wang Lin, gumawa siya ng desisyon. Kung ibang tao, marahil ay matatakot at mag-aalangan ng matagal at sa huli ay hindi makakagawa ng desisyon. Ito ay dahil hindi nila alam kung tama ba ang pagpili na ito o kung maaapektuhan ang kanilang pagkaunawa sa kanilang pag-iral. Ngunit iba si Wang Lin dahil malinaw na niyang nakita ang landas na daraanan. Alam niya na pinakamabuti, ito ay makakaapekto lamang sa kanyang domain ng kaunti, ngunit wala itong magiging malaking epekto. Matapos mag-isip ng kaunti, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at kinuha ang Soul Lasher. Gagawin kong ikaw ang pagpapatupad ng aking domain. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng kakaibang liwanag at inilagay ang whip sa kanyang lap. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-ingat na pagandahin ito. Ang kanyang isipan ay kailangang kumonekta sa yaman upang ang domain ay dahan-daang pumasok dito. Madalas na lumilipas ang oras nang hindi iniisip. Dumaan ang tagsibol at dumating ang taglagas. Sa isang iglap, lumipas ang 3 taon. Si Wang Lin ay nanirahan sa planetang Qingling ng 8 taon. Sa loob ng 8 taon na ito, hindi siya kailanman umalis sa bundok.
Sa katunayan, maliban kay Zhang Xinhai, wala nang ibang maghuhukay sa planeta ang nakakita sa kanya. Gayunpaman, ang may-ari ng planetang Qingling, ang ninuno ng planetang Qingling, ay nagsimulang magbigay ng mabigat na presensya sa puso ng mga maghuhukay. Lalo na ang makapal na itim na ulap na nakapalibot sa bundok ay nagdulot ng matinding takot sa mga maghuhukay. Gayunpaman, may ilang maghuhukay na nagtangkang magpanggap na tanga. Pinilit nilang pumasok upang pukawin ang kapangyarihan ng tinatawag nilang Master ng planetang Qingling. Agad silang nilamon ng itim na ulap sa oras na pumasok sila. Ang tanging natira ay ang malungkot na sigaw na sumabog sa buong mundo, na parang nagbabala sa mga maghuhukay na huwag pumasok. Samantalang ang mga mortal ay hindi ganoon kadami ng problema. Nang makita nila ang itim na ulap, alam nilang puno ito ng panganib, kaya wala ni isa sa kanila ang pumasok dito. Kung pumasok man sila dahil naligaw, hindi gagawa ng walang kabuluhang pagpatay si Wang Lin. Ang Soul Flag ay naglalaman ng kalooban ni Wang Lin. Ang mga mortal na ito ay mahihirapan at dadalhin sa gilid ng rehiyon. Sa loob ng 3 taon na ito, nakatutok si Wang Lin sa pagpapanday ng kanyang mga yaman. Ang tanging ingay ay si Shu Liguo. Paanong nakalusot siya sa selyo na inilagay ni Wang Lin sa bag ng pag-iingat? Bagamat hindi pa rin siya makakalabas, patuloy siyang nangangato. Sa araw na ito, ang Soul Lasher na nasa lap ni Wang Lin ay pinagbugpong ng ilang karma domain. Dahil dito, naging mas madali itong kontrolin kaysa gamit ang Divine Sense. Kasabay nito, sa pagsanib ng huling bahagi ng karma domain, naging mas malakas ang Soul Lasher. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang kakaibang boses. Little Lin, maglakas loob ka bang palabasin ang iyong Grandpa Shu? Malakas na ako ngayon, kaya't hindi mo na ako kayang palabasin. Huwag mag-alala, hindi ako kikilos laban sa'yo. Napag-isipan ko na, mula ngayon, susunod ka sa akin. Magbabago ang ating mga identidad at ako ang magiging master. Ang mayabang na boses ni Shu Liguo ay sobrang mapang-ipong pakinggan. Nagkibit balikat si Wang Lin. Kung hindi lang siya nagmamadali na asikasuhin si Shu Liguo, matagal na sana niyang tinuruan si Shu Liguo ng leksyon. Hindi nauunawaan ni Shu Liguo ito, naging mas matapang pa siya. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Tinapik niya ang kanyang bag of holding at malamig na sinabi, lumabas ka dito. Oh! Maglakas loob kang magsalita ng ganyan sa iyong Grandpa Shu. Little Lin, mukhang hindi mo naintindihan ang sitwasyon. Hindi na ako ang luma kong Shu Liguo. Lumabas ang boses ni Shu Liguo at isang itim na ulap ang sumama sa kanya. Ang ulap na ito ay puno ng lakas ng espada at agad na sumugod. Sa kalagitnaan ng hangin, ang ulap ay naging anyo ni Shu Liguo. Paglabas niya, agad siyang tumawa ng malakas at sumigaw, kahit ako, si Shu Liguo, magkakaroon ng aking araw. Hindi bulag ang langit. Sa wakas, maitataas ko na ang aking ulo. Tinutok lang ni Wang Lin ang malamig na tingin kay Shu Liguo at hindi nagsalita. Natapos magsalita si Shu Liguo at tiningnan si Wang Lin ng may matalim na tingin. Sa puntong ito, ibinalik niya ang kanyang mayabang na itsura. Ang buong katawan niya ay kumso at bigla na lang naging isang malaking espada sa hangin. Ang espadang ito ay eksaktong katulad ng Celestial Sword. Habang sumugod ito, isang malakas na lakas ng espada ang sumabog. Ang lakas ng espada na ito ay may kasamang sinaunang espada na layunin. Sobrang nakakagulat. Diretso siyang sumugod kay Wang Lin na parang kayang sirain ang kalawakan at agad na nakalapit. Manhid pa rin ang mga mata ni Wang Lin. Nang maglapit si Shu Liguo, hindi gumalaw si Wang Lin, ngunit ang Soul Lasher na nasa kanyang lap ay gumalaw at lumipad sa hangin. Isang misteryosong aura ang kumalat at agad na napuno ang isang libong talampakang area. Ang aura na ito ay naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na lakas na parabang ang 1,000 talampakang lugar ay nahihiwalay mula sa labas at puno ng isang kapangyarihan na sapat na para makapagpabagsak ng sinuman. Nararamdaman ito ni Shu Liguo ng pinakamalinaw. Napatalon siya at ang malaking espada na kanyang ginawa ay naging hindi matatag. Gayunpaman, biglang naglabas ng mas maraming lakas ng espada ang malaking espada. Halatang nais niyang dumipense gamit ang lakas. Sa puntong ito, dahan-daang umalingaw ang boses ni Wang Lin. Mahirap para sa mga bagay sa mundong ito na makaligtas sa karma. Walang lugar na walang sanhi ng karma, at ang epekto ng karma ay nasa lahat ng dako. Ang Soul Lasher ay kumislap at nagdulot ng isang pagsabog na parang binuksan ang mga pintuan ng tadhana. Ang Soul Lasher ay nagkonekta mula dulo hanggang dulo, forming isang bilog. Ang malaking espada ni Shu Liguo ay hindi sinasadyang nahulog sa bilog at mabilis na na-disintegrate. Ang epekto ng karma ay ang pinagmumula ng lahat ng sanhi ng karma. Ang boses ni Wang Lin ay muling narinig. Ang pag-disintegrate ng malaking espada ay nangyari sa isang iglap, at ito ay bumalik sa itim na ulap. Ang mukha ni Shu Liguo ay lumitaw sa itim na ulap. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Master, nagkamali ako.
Si Little Shu ay nagkamali, talagang mali ako ngayon. Patawarin mo ako, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Agad na nagsimulang magmakaawa si Shu Liguo. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Malamig ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan si Shu Liguo. Ang itim na ulap ni Shu Liguo ay mabilis na na-disintegrate sa loob ng bilog habang tahimik na sinabi ni Wang Lin, nakuha mo ang sinaunang layunin ng espada dahil sa akin, kaya't ang bunga ng iyon ay para sa akin rin. Nagulat si Shu Liguo nang makita na ang itim na ulap na bumubuo sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho ng mas mabilis. Isang pakiramdam ng krisis ang agad na lumitaw sa kanya, na nagdulot sa kanya upang mawalan ng pag-iisip. Agad siyang nagmakaawa, Master, alam kong nagkamali ako, at hindi ko na muling gagawin. Bukod pa, ikaw ang nagbago sa akin upang maging demonyo. Kung hindi mo ako binago, hindi ako naririto ngayon. Hindi ba't tama ako, Master? Hindi ba't karma iyon? Nagmamadali at puno ng panghihinayang na nagsalita si Shu Liguo. Nararamdaman niyang malapit na siyang ganap na maglaho. Punong-puno na ng pagsisisi ang kanyang puso. Hindi ko sana pinaprovoke ang nilalang na ito. Sa mga hindi mabilang na taon, hindi ako nagtagumpay kahit minsan. Shu Liguo, paano ba ganyan ang iyong memorya? Ang matandang demonyuwang na ito ay mas demonyo pa kaysa sa akin. Nais ni Shu Liguo na sampilan ang sarili. Nagpakita ng bahagyang ngiti si Wang Lin at sinabi, iyan ang iyong karma, hindi sa akin. Kabanata 732. Pag-abot sa tuktok at ang masasamang layunin ni Shu Liguo. Ang bilog na binuo ng Soul Lasher ay lumuwag. Pagkatapos, ito ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Matapos ang pagsanib ng domain dito, hindi na ito nagkaroon ng pisikal na anyo. Naging katulad ito ng isang domain ng isang tao, isang bagay na hindi makikita ngunit maaaring maramdaman. Si Shu Liguo, na halos matamba, ay agad na umatras ng ilang hakbang. Ang takot sa kanyang mga mata ay nanatili pa ring malakas. Nawala na ang lahat ng kanyang kaiabangan kanina at ang kanyang mukha ay puno ng pagpapakalugod. Mabilis niyang sinabi, talaga namang malakas ang spell ni Master. Sa totoo lang, ginawa lamang ito ni maliit na Shu upang mas ma-practice pa si Master. Sa totoo lang, ang loyalty ko kay Master ay napakataas at wala akong balak magrebelde. Tiningnan ni Wang Lin si Shu Liguo at tahimik na sinabi, dahil maaari kang lumabas, wala nang kailangang pabulaykan ka sa bag ng pag-iingat. Maaari kang manatili sa loob ng 5,000 kilometro mula sa bundok na ito. Pumunta ka at pagnilayan ng iyong ancient sword intent. Nagulat si Shu Liguo, hindi niya inasahan na magiging ganito ka-simple ang matandang ito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at mabilis niyang sinabi, Master, hindi ko kayang iwan ka. Tanging kapag malapit ako sa iyo ako nararamdaman ng matatag. Habang nagsasalita siya, maingat na tinignan si Wang Lin. Manatiling pareho ang ekspresyon ni Wang Lin at tumango. Kung ganoon, manatili ka dito. Nagbigay si Shu Liguo ng isang ngiti, ngunit ang kanyang puso ay puno ng hinagpis. Talaga bang papayagan ako ng demonyong ito na maglakbay ng malaya sa loob ng 5,000 kilometro? Hindi ito tama, hindi ito tugma sa personalidad ng demonyong ito. Sigurado may trick ito. Buti na lang at matalino ako, kung hindi, baka lalo pa akong magdusa. Ramdam ni Shu Liguo ang pride sa kanyang puso habang iniisip ito. Agad siyang nag-shape at umupo. Matapos ang ilang sandali, nag-aalala siya. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Wang Lin upang makakita ng mga pahiwatig. Itinigil ni Wang Lin ang pag-aalaga kay Shu Liguo at tinapik ang kanyang bag ng pag-iingat. Agad na lumabas ang lamok at ang Thunder Toad. Ang lamok ay nakahiga ng komportable sa likod ng Thunder Toad. Nang lumabas ito, umungol ito kay Wang Lin ngunit nanatiling nakahiga sa likod ng Thunder Toad, parang ayaw nitong umalis. Matapos silang lumabas, sumunod ang iba pang mga lamok na hayop. Bagamat nasa kanilang larval state pa sila at hindi pa ganap na lumaki, nagmukha pa rin silang malupit. Tungkol naman sa Thunder Toad, tila sanay na itong bitbitin ng kasuklam-suklam na lamok na hayop sa kanyang likod. Pagkatapos nitong lumabas, pinalaki nito ang kanyang tiyan at pumili ng isang lugar sa gilid at tila natulog. Hindi nagtagal, lumabas ang God-slaying War Chariot at naging Thunder Beast. Pagkatapos nitong lumabas, nakita nito ang Thunder Toad at nagsimulang mag-angal. Biglang nawala ang itsura ng Thunder Toad na dating tamad. Nakatingin ito ng matalim at tinitigan ang Thunder Beast habang pinalalaki ang tiyan. Ang Mosquito Beast ay puno ng sigla at tinitingnan ng Thunder Beast ng may interes. Si Shu Liguo ay nasa gilid, at ang kanyang mga mata ay malapad. Maingat niyang tiningnan ng Thunder Beast at iniisip, talaga nga si Master. Hindi pa matagal, pero ngayon may isa na namang mangmang na hayop. Maglaban kayo, pinakamaganda kung maglaban kayo. Pagkatapos ay malalaman ninyo na ako ang matagal ng kasama ni Master. Pero, kailangan kong ang sabihin na talagang may swerte si Master sa mga hayop. Ako, si Old Shu, mababa ang loob at tanging sa mga magaganda lang ako may swerte.
Ang ekspresyon ni Shuligo ay pumasok sa isang trance habang iniisip ang maliit na kagandahan sa Demon Spirit Land. Simula pa noong sinaunang panahon, ang mga damdamin ay nagdudulot ng pagsisisi, isang katotohanan na hindi mauunawaan ng matandang demonyong Wang. Si Shuligo ay nakakaramdam ng malungkot na pagsisisi. Tinitingnan niya ang Thunder Beast, Thunder Toad, at mga lamok bago tumingin kay Wang Lin. Nakaramdam siya ng kalungkutan at pride. Ang pag-refine ng mga yaman ay nagpapatuloy, ngunit sa puntong ito hindi na yun ang focus dahil limitado ang oras. Nagdesisyon si Wang Lin na gamitin ang nakita niyang third step at i-adjust ang kanyang mga spell. Nagsimula siyang mag-isip. Sa mga spell na hawak niya, ang pinakamakapangyarihang spell na magagamit niya ay ang Heavenly Chop. Gayunpaman, bago niya ma-breakthrough ang unang hakbang ng pagsasanay at pumasok sa Illusory Yin stage, magugugol nito ang kanyang mahalagang origin energy. Kasunod nito ang Stop Spell. Hindi ito nagpapahina kumpara sa Heavenly Chop. Kung gagamitin sa tamang oras, makakapaglaro ito ng isang desisibong papel. Bilang karagdagan sa tatlong spells na iyon, mayroong Finger of Death, Demonic Finger, at Underworld Finger. Mayroon ding tatlong kakayahan ng Underworld River. Dao forms Underworld River, Formation of River Soul, at Power of the Underworld River. Ang kailangan niyang i-adjust ay ang tatlong daliri. Kung patuloy niyang gagamitin ang mga ito, makakasama ito ng malaki sa kanyang landas patungong third step. Hindi kumpleto ang mga spell na ito at magdudulot ito ng pinsala sa kanyang katawan. Kung bakit ito makakasama sa kanyang landas patungo sa third step, hindi alam ni Wang Lin, ngunit may pakiramdam siyang may dahilan. Habang iniisip ito, pinaikot niya ang kanyang daliri at ginamit ang tatlong spell upang makakuha ng ilang insight. Lumabas ang mga spell isa-isa. Dahan-dahan niyang pinabilis ang bilis ng mga spell at patuloy na ipinapalabas ang mga ito. Si Wang Lin ay nakakunot ang noo habang ginagamit ang malabong pakiramdam sa kanyang isipan upang maghanap ng mga pahiwatig at dahan-daang pagbutihin ang mga spell. Ang prosesong ito ay labis na nakakapagod, kaya hindi nagtagal bago siya makaramdam ng pagod. Matapos magpahinga ng saglit, nagsimula na naman si Wang Lin. Ang gulong ng oras ay gumalaw muli at 2 taon pa ang lumipas. Sa mga 2 taong ito, ginugol ni Wang Lin ang karamihan ng oras niya sa pagtuon sa pagpapino ng mga spell. Gayunpaman, sa huli, hindi siya nakamit ng kasiyahan sa resulta. Naiintindihan ni Wang Lin na masyado siyang nagmamadali. Gayunpaman, hindi siya sumuko at ginawa ang kanyang makakaya upang dahan-daang pahusayin ang kanyang mga spell. Kung may nakita ang isang tao sa pangalawang hakbang, tiyak na mabibigla sila. Ang ganitong klaseng pagpapabuti ay katulad ng pagbabalik ng orihinal na celestial spell mula sa kasalukuyang spell. Hindi pa banggitin sa kanya, ito ay isang bagay na mahirap gawin kahit para sa mga tulad ng All-Seer. Sa loob ng 2 taon, ang Thunder Toad at Thunder Beast ay magkaaway, ngunit hindi nag-away. Ang Thunder Toad ay masyadong mahina at ang Thunder Beast ay nakadarama ng paghamak kahit na nakikita nito na ang Thunder Toad ay maaaring magbigay ng banta sa hinaharap. Tungkol naman sa Mosquito Beast, ang interes nito ay lumipat mula sa Thunder Toad papunta sa Thunder Beast. Lumipad ito sa paligid ng Thunder Beast parang gusto nitong humiga sa likod ng Thunder Beast. Gayunpaman, tuwing ito ay napagod, hindi ito magtagumpay, ngunit ito lamang ang naging dahilan upang maging mas interesado pa. Si Shuligo ay nagbigay ng paghamak sa lahat ng ito. Habang lumilipas ang oras, napansin niyang ganap nang nakalimutan siya ni Wang Lin. Matapos ang maingat na pagmumuni, umalis siya ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin at masayang naglakbay sa bundok. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ni Wang Lin at hindi naglakas loob lumampas sa 5,000 kilometro mula rito. Unti-unti siyang naging nababato dahil walang ni isang tao sa loob ng 5,000 kilometro. Karaniwang iniiwasan ng mga tao ang lugar na ito, kaya't naging malungkot si Shuligo. Noong 1 taon at kalahati na ang nakaraan, may mga cultivator na nasa labas na hindi makapasok. Ginamit niya ang mga spell upang lokohin sila upang pumasok. Pagkatapos maglaro sa kanila, pinalaya niya sila. Gayunpaman, mula noon, wala ng cultivator na naglakas loob pumasok. Kahit na maraming taon na ang lumipas, tuwing naaalala ng mga cultivator ang nangyari sa kanila, nagyayelo ang kanilang mga puso. Sa araw na iyon, sobrang nababato siya habang naglilibot sa paligid ng lugar, umaasa na may mga mortal na makapasok. Bigla siyang nangilabot at isang kasabikan na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon ay agad na pumasok sa kanyang katawan. Ang mga mata ni Shuligo ay kumislap habang tinititigan ng fog at nagsimulang sumigaw ng masaya. May dumating na tao. Si Zhang Xinhai ay lumitaw sa labas ng fog na may pagod na mukha at ang kanyang katawan ay puno ng aura ng kamatayan. Kasama niya ang isang tensyong middle-aged na lalaki. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na damit at ang kanyang antas ng cultivation ay nasa tuktok ng nascent soul stage. Ang middle-aged na lalaki ay may malasakit na tinitingnan ng black fog sa malayo at bamulong, "Ama, kailangan ba talaga nating pumasok?"
Sumagot si Zhang Zinhai ng seryoso, oo, kailangan nating pumasok. Malapit na magtapos ang buhay ng iyong ama. Bukod sa pagtupad sa kahilingan ng senior, ang pagpunta na ito ay upang ipakilala ka kay senior bilang aking kahalili. Kapag namatay ako, ikaw ang papalit sa akin at magiging mensahero ni senior upang matiyak ang pagkakaroon ng pamilya Zhang natin magpakailanman. Ang kalagitnaang lalaki ay nagatubili at sinabi, pero tatay, narinig ko mula sa ilang kaibigan na ang senior na ito ay may mga kakaibang ugali. Higit sa 1 taon na ang nakalipas, ang ilang kaibigan ko ay. Bago siya makapagtapos, tinignan siya ni Zhang Zinhai at agad na tumahimik ang kalagitnaang lalaki. Si Shu Liguo ay parang multo na mabilis na lumapit sa lugar. Nagtago siya sa itim na usok, kaya hindi siya napansin ng mag-ama. Ang mukha ni Shu Liguo ay puno ng kasiyahan habang tinitingnan ng mag-ama at bamulong, oo, ang matandang ito ay malapit ng mamatay at hindi makakaya ang paglalaro ko. Mabait si Lolo Shu at bibigyan kayo ng pagkakataon. Tungkol sa bata. Hehe. Lalo pang naging mas maliwanag ang kasiyahan sa mga mata ni Shu Liguo habang tinitingnan ng kalagitnaang lalaki mula sa usok. May halong kalaswan pa sa kanyang mga mata. Nag-ubo siya at nagsalita ng matuwid, sino ka? Ipakilala ang iyong pangalan. Huminga ng malalim si Zhang Zinhai. Tumigil siya ng 5,000 kilometro mula sa bundok at hindi pumasok. Sa halip, ipinatong ang mga kamay at magalang na nagsabi, Junior Zhang Zinhai ay natapos na ang kahilingan ng senior at nais makipagkita kay senior. Ang boses niya ay mahinang pumasok sa itim na usok. Pagkatapos, ang mga mata ni Shu Liguo ay lumipat at sinabi, pwedeng pumasok ang matandang ito. Isasama kita upang makilala ang aking master. Nagulat si Zhang Zinhai at nagatubili ng kaunti bago pumasok sa itim na usok. Nang pumasok siya, naramdaman niyang niyapos siya ng hangin at mabilis siyang dinala patungo. Pagkaraan ng kaunting sandali, nakarating siya sa tuktok at nawala ang hangin. Agad niyang nakita si Wang Lin at magalang na nagsabi, Senior, Junior ay hindi po kayo binaygo at nakolekta ang lahat ng sama ng loob mula sa planeta Qingling. Habang nagsasalita, inilabas niya ang mga jades, kabuuang 1,000. Ipinatong niya lahat ng iyon sa lupa at magalang na umatras ng ilang hakbang. Matapos ipadala ni Shu Liguo si Zhang Zinhai, masayang bumalik siya sa gilid ng usok. Tumingin siya sa kalagitnaang lalaki sa labas at sinabi, Bata, pumasok ka na, huwag kang matakot. Bibigyan ka ni Lolo Shu ng ilang benepisyo. Nang makita niyang nag-aatubili pa rin ang kalagitnaang lalaki, agad siyang sumigaw, bakit hindi ka pa pumapasok? Hinampas ng kalagitnaang lalaki ang kanyang mga ngipin at pumasok sa itim na usok. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at tiningnan ng mga jades. Agad niyang naramdaman ang sama ng loob na nasa loob ng mga ito. May nakakatakot na dami ng sama ng loob, parang isang bagyong aura ng galit. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, magaling. Ang taong dinala mo ay magiging aking mensahero sa labas ng Hengyun Peak sa hinaharap. Pagkatapos mag-isip sandali, kumuha siya ng isang pil at inihagis ito kay Zhang Zinhai. Ibigay mo ito sa iyong anak. Kung siya ay may talento, baka matulungan siya ng aura sa pil na ito na magkaroon ng mas mataas na pagkakataon upang makamit ang soul formation stage. Ang mukha ni Zhang Zinhai ay punong-puno ng saya. Mabilis niyang kinuha ang pil at itinago ito na parang isang yaman. Pagkatapos ay emosyonal niyang sinabi, maraming salamat, Senior. Inutusan ni Wang Lin, ang sama ng loob na ito ay isang ilusyonaryong bagay, at ito ay muling magbabalik. Sa hinaharap, ang iyong pamilya Zhang ang mga ngasiwa sa pagkolekta nito tuwing ilang taon. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang pulang mga buto at ibinigay ito kay Zhang Zinhai. Ang mga ito ay tinatawag na Celestial Ascension Fruits. Ay pat-anim ito ng mga tao at bilasan ang kanilang paglago gamit ang espiritual na enerhiya. Sa susunod na 10 taon, magtanim ng kasing dami ng makakaya. Mabilis na tumanggaw si Zhang Zinhai. Nakuha ni Wang Lin ang mga butong iyon mula sa bag ni Chen Quizi. Umalis si Zhang Zinhai at ang kanyang anak mula sa Hengyun Peak. Gayunpaman, ang anak ay tila parang nasa isang trance, may kakaibang ekspresyon at kahit isang bahid ng kasiyahan. Habang si Shu Liguo, siya ay pinagmulta ni Wang Lin. Kung hindi dahil sa hindi naman kalakihan ang nagawa ni Shu Liguo, tiyak na pinrosezo na siya ni Wang Lin. Matapos mapagmulta at manatili sa loob ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin, ang mukha ni Shu Liguo ay nagpakita ng kalungkutan. Hindi na siya ng ahas pang lumayo. Ang tanging ginawa niya ay tumingin sa malayo buong araw at bumantong hininga sa kanyang puso. Kinukuha ko lang naman ang kanilang mga katawan at nilalaro ang pakiramdam ng pagkakaroon ng laman. Ano ba namang malaking bagay yon, hay? Walang panahon si Wang Lin upang tutukan si Shu Liguo. Matapos ipagmulta si Shu Liguo, muling nakatuon si Wang Lin sa pagpapabuti ng kanyang mga spell. Sa panahong iyon, dahan-dahan niyang inabsorb ang sama ng loob sa kanyang Underworld River. Matapos maabsorb ang sama ng loob, ang Underworld River ay naging iba mula sa dati.
Nang maabsorb ang sama ng loob, unti-unting humuhubog ang kaluluwa ng Underworld River. Ang oras ay mabilis na lumipas. Ang pagpapabuti ng mga spell ay kumonsumo ng labis na enerhiya kay Wang Lin. Bagamat hindi pa rin siya matagumpay, ang patuloy na pagpapabuti ay nagbigay daan sa kanyang patuloy na pag-unawa sa direksyon ng ikatlong hakbang, kaya't ang domain ni Wang Lin ay unti-unting lumalakas. Sa wakas, sa kanyang ika-18 taon sa planeta Qingling, ang kanyang life and death domain ay natapos ng walang pagkukulang. Ibig sabihin, kapag siya ay may sapat na celestial spiritual energy, tunay na aabot na siya sa tuktok ng unang hakbang. May ilang celestial jades pa si Wang Lin, ngunit hindi niya alam kung sapat na iyon. Kung sakaling hindi sapat, maaari pa rin niyang inumin ang celestial liquid. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maabot ang tuktok ng huling yugto ng ascendant at makarating sa tuktok ng unang hakbang ng cultivation. Ang unang hakbang ng cultivation. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng maliwanag. Nang maabot ko ang ascendant stage, sinabi ng ancient demon na si Beiluo na ang mga cultivators na lumalaban sa langit ay magkakaroon ng divine retribution. Nais ko sanang malaman kung darating ba ulit ang divine retribution kapag pumasok ako sa unang hakbang at magpatuloy sa illusory yin stage. Tumingin si Wang Lin sa kalangitan at ang mga mata niya ay naging malamig. Kabanata 733. Pagnanakaw ng Pagan. Isang malaking pormasayon ang itinayo sa ibabaw ng malawak na desyertong nasa hilagang kanlurang bahagi ng planetang Qingling gamit ang mga celestial jade. Umupo si Wang Lin sa gitna ng pormasayon at nag-ensayo. Bawat hininga na kinukuha niya ay sumisipsip ng malalaking halaga ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan. Ulit-ulit itong nangyari. Ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay dahan-daang nagko-condense. Ang tuktok ng late stage ng ascendant ay hindi isang bagay na hindi maaabot ng mga nag-eensayo, ngunit isang hakbang lamang ito na ilang tao lang ang makakalakad. Ang dahilan ay hindi ang domain o celestial jades kundi ang origin energy. Kung ang origin energy na nagsanib sa isang tao's origin soul ay hindi sapat kapag umabot sila sa ascendant stage, kahit pa makarating sila sa ascendant stage, hindi nila maaabot ang tuktok. Kasabay nito, kahit na makakolekta ng sapat na origin energy ngunit magka-injury sa origin soul na nagiging sanhi ng pagkawala ng mahalagang origin energy na nagsanib sa kanilang origin soul, hindi nila maaabot ang tuktok. Maaaring sabihin ang origin energy ang susi sa pag-abot sa tuktok ng unang hakbang ng pagninuno. Dagdag pa ang katotohanang hindi kayang sumipsip ng origin energy mula sa mundo ang mga ascendant cultivators upang mag-recover, kaya't hindi marami ang nakakaya na umabot sa tuktok. Matapos mag-ensayo si Wang Lin sa loob ng Thunder Lake, umabot siya sa limitasyon ng origin energy na kayang hawakan ng kanyang origin soul at nakamta ng pinakapayak na kahilingan. Habang ang kanyang domain ay pinino, nakatulong ito sa pag-drive ng kanyang pagninuno. Dahan-dahan niyang nilalakad ang landas patungo sa tuktok ng late stage ng ascendant habang siya ay sumisipsip ng celestial spiritual energy. Ngunit, ang dami ng celestial spiritual energy na kailangan upang maabot ang tuktok ng unang hakbang ay isang nakakatakot na halaga. Matapos sumipsip ng isang taon, naubos na ni Wang Lin ang lahat ng celestial jades. Kinuha niya ang celestial liquid at ininom ito ng walang pag-aalinlangan. Pumasok sa katawan ni Wang Lin ang celestial liquid kasama ng malakas na pakiramdam ng pagkakalasing. Ang katawan ni Wang Lin ay nagbuga ng puting usok. Ang puting usok na ito ay may amoy ng alak at kumalat sa paligid. Kasabay nito, ang celestial liquid ay nagbigay ng malaking halaga ng celestial spiritual energy sa loob ng katawan ni Wang Lin. Parang isang malakas na puwersa na mabilis na nagtutulak ng kanyang pagninuno patungo sa tuktok ng late stage ng ascendant. Upang makumplito sa isang pag-iisip at ang celestial spiritual energy ay gumagalaw kasabay ng isang aura. Ito ang paglalarawan ng tuktok ng late stage ng ascendant. Ang domain ng isang tao ay kumpleto ng walang kahit isang kapintasan at may matibay na Dao heart. Ang katawan ay puno ng celestial spiritual energy, at parang pati ang aura ng isang tao ay puno ng celestial spiritual energy. Naabot ni Wang Lin ang tuktok ng late stage ng ascendant pagkatapos ng 19 na taon at 8 buwan mula nang dumating siya sa planetang Qingling. Ang lahat ng celestial jade sa loob ng maraming kilometro ng Wang Lin ay naging alikabok nang siya ay makalagpas. Nagsimula nang tumubo ang mga damo mula sa desyertong lupa at ngayoy puno na ng buhay. Dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata na may kalangitan sa loob. Matapos ang 1,000 taon ng pagninuno, sa wakas ay nakamit ko ang pagkakumpleto. Maluwag na huminga si Wang Lin at may ngiti na lumitaw sa kanto ng kanyang bibig. Paglingon sa mga 1,000 taon, siya'y dati isang maliit na tao lamang sa Hengyu sect, ngunit sa sandaling ito, siya ay nasa tuktok ng unang hakbang at nakalampas pa kay Zukeize. Isang bagay ito na hindi inaasahan ng kahit sino sa planetang Suzaku. Hindi tumayo si Wang Lin kundi hinawakan ang kanyang bag ng pag-iingat at isang gintong celestial brush ang lumitaw sa kanyang kamay. Hawak-hawak ito ni Wang Lin at nagsimula siyang mag-drawing sa harap niya na parang ang kanyang mga kamay ay sumasayaw. Ang kanyang dating limitasyon ay 7 guhit.
Ngayon, natapos niyang magguhit ng 7 guhit sa isang hinga at pagkatapos ay nagsimula siyang magguhit ng isa pa upang makumplito ang ika-8 guhit. Ang kumikinang na liwanag mula sa mga rune ay sapat na upang magpabalik ng isipan. Ang kapangyarihan ng 8 guhit ay isang antas na higit sa 7 guhit. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin. Ngayon, mas mukhang isang scholar kaysa isang cultivator siya. Nang ilagay niya ang brush, ang rune ay nawala. Ang divine sense na nahati sa mga rune ay bumalik sa katawan ni Wang Lin. Tumayo si Wang Lin, tumapak ng isang hakbang pasulong, at nawala ng walang bakas. Isang linggo pagkatapos, isang kidlat ang lumabas mula sa planetang Qingling at tumahak patungo sa langit. Nakasakay si Wang Lin sa likod ng Thunder Beast na nakapikit at tahimik na nagmumuni. Itinaas ng lahat ng cultivators sa planetang Qingling ang kanilang mga ulo. Kasama ng paggalang sa kanilang mga mata, nakaramdam din sila ng bahagyang ginhawa. Parang unti-unting nawala ang hindi nakikitang presyon nang umalis si Wang Lin. Bago umalis, pinulot ni Wang Lin ang lahat ng mga Celestial Ascension Fruits na tumubo sa loob ng 10 taon. Kasama pa rito ang isa pang alon ng puot na nagtipon. Sa karagdagang puot na ito, ang kaluluwa ng ilog sa ilalim ng mundo ay nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Naglayag ang kidlat sa kalangitan at iniwan ni Wang Lin ang planetang Qingling matapos manirahan doon ng 20 taon. Ang lugar na ito ay ang kanyang kuweba. Pagkatapos makuha ang Thunder Furnace, babalik siya rito dahil ang pagpasok sa Thunder Celestial Realm mula dito ay magiging mas ligtas. Habang ang kidlat ay dumaraan sa espasyo, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Kung nais niyang pumunta sa Thunder Celestial Realm, kailangan niya ng Thunder Furnace. Kung wala ito, walang paraan upang makapasok sa Thunder Celestial Realm. Natural na alam ito ni Wang Lin. Gayunpaman, ang All Heaven Star System ay iba mula sa Alliance Star System. Hindi random ang pagkalat ng mga furnaces. Dahil sa hindi kilalang dahilan, lahat sila ay lumitaw sa loob ng Thunder Celestial Temple. Ang Thunder Celestial Temple ay mag-a-assign ng set na bilang sa bawat cultivation family. Ngayon, 3 buwan na lang bago magbukas ang Thunder Celestial Realm. Dito makakakuha ng kanilang Thunder Furnaces ang lahat ng pamilya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap at gumawa siya ng desisyon. Dahil wala akong Thunder Furnace, magnakaw na lang tayo ng isa. Banayad na hinaplos ni Wang Lin ang ulo ng Thunder Beast. Nagbigay ito ng malakas na angal, parang natutuwa. Dahil wala akong Thunder Furnace, magnakaw na lang tayo ng isa. Bahagyang pinatpat ni Wang Lin ang ulo ng Thunder Beast. Ang Thunder Beast ay umungol na parang nasisiyahan. Sa katunayan, kung hahanapin niya si Shin Gonghu, makakakuha siya ng isa mula sa kanya. Ngunit masyado malakas ang pagpapalakas ni Shin Gonghu. Kung madalas silang magkikita, baka matuklasan siya nito, kaya maliban kung may malaking dahilan, ayaw ni Wang Lin na maghanap ng taong yon. Hindi lahat ng mga cultivator na pumasok sa Thunder Celestial Realm ay pumasok sa pangalawang hakbang. Sa katunayan, hindi marami ang mga cultivator sa pangalawang hakbang. Karamihan ng mga cultivator ay nasa pagitan ng Soul Transformation at Ascendant na mga yugto. Sa Southern Domain ng All Heaven Star System, sa tulong ng Jade na iniwan ni Shin Gonghu, natagpuan ni Wang Lin ang isang cultivation planet. Hindi na alintana ni Wang Lin ang pangalan ng 2 pamilya. Bawat beses na binuksan ng Thunder Celestial Realm, nakakakuha ang 2 pamilya dito ng isa o 2 furnaces. Higit sa lahat, wala ni isa sa mga pamilya ang mayroong tao na lampas sa peak ng late stage ng Ascendant. Pagdating nila sa cultivation planet, tinignan ni Wang Lin ito gamit ang kanyang divine sense. Napansin niyang wala ang mga ulo ng 2 pamilya ng cultivation. Umalis siya sa pagitan ng mga bituin at nagsimulang mag-ensayo ng kanyang cultivation. Dahan-daang lumipas ang oras. Isang buwan bago buksan ng Thunder Celestial Realm, mahigit 10 sinag ng liwanag ang dumating patungo kay Wang Lin na parang mga meteor. Sa mahigit 10 cultivator, isa sa kanila ay nasa Illusory Yin stage, habang ang iba ay nasa pagitan ng Ascendant stage at Soul Transformation stage. Mabilis silang gumalaw ngunit biglang huminto sa malayo habang nakatingin sa kanya si Wang Lin. Ang cultivator sa Illusory Yin stage ay isang matandang lalaki na may pilak na buhok at kumikinang na mga mata. Walang gaanong origin energy sa kanyang katawan at ang origin energy na naruroon ay hindi pa matatag. Malinaw na kakapasok lang niya sa Illusory Yin stage kamakailan. Lumapit siya at tiningnan ng maingat si Wang Lin, at ang mga mata nito ay nagpakita ng hindi pagkakaunawaan. Tanong ng matanda, bakit dumating ang Ginoo ng mensahe sa planeta ng Xingtan? Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at bahagyang nagkunot ng noo. Kalma ang kanyang mga mata habang mabagal na tinanong, bumalik ba kayo mula sa pagkuha ng mga Thunder Furnaces? Nagbago ang ekspresyon ng matanda at sinabi, tama iyan. Ano po ang nais ng Ginoo ng mensahe? Pakiusap, sabihin. Kalma na sinabi ni Wang Lin, kailangan ko ng Thunder Furnace. Tinutok ng matanda ang tingin kay Wang Lin ng matagal at pagkatapos ay tumawa.
Ang kanyang tawa ay may kasamang kaunting pagyayabang. Kumislap ang kanyang mga mata at sumigaw, habang ako'y naglalakbay patungo sa Thunder Celestial Temple, narinig ko ang mga chismis na may isang tao na nagpapanggap na mensahe ng Thunder Celestial Temple. Akala ko dati isang kalokohan, ngunit ngayon na nakita kita, natutunan ko na ikaw ay isang peking mensahe. Oh! Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin habang kalmado itong nakatingin sa matanda. Ang matanda ay ngumisi. Anong mensahe ng Thunder Celestial Temple ang walang maraming mga pamilyang kasama? Ang pagkuha ng Thunder Furnace ay isang simpleng bagay. Bukod pa rito, nakatagpo na ako ng lahat ng mga mensahe sa Southern Domain, ngunit hindi kita kilala. Mas mahalaga pa, ang lahat ng mga mensahe ay nagsasama-sama sa Thunder Celestial Temple. Hanggang hindi pa bukas ang Thunder Celestial Realm, hindi sila lalabas. Tumanggo si Wang Lin at hindi na nag-aksaya ng oras sa mga kalokohang ito. Ang anino sa likod niya ay gumalaw at lumabas ang Celestial Guard. Isang hakbang lamang at agad itong tumakbo at nagbigay ng isang malakas na suntok. Ang suntok na ito ay naglalaman ng maraming sonic booms habang tumatakbo patungo sa matanda. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Inisip niyang si Wang Lin ay nasa peak lamang ng late stage ng Ascendant. Pati ang Thunder Beast na kasama ni Wang Lin ay akala niyang peking hayop. Hindi niya inaasahan na may ganitong uri ng puppet si Wang Lin. Pagkatapos magbunyi ng malamig, gumawa ang matanda ng isang seal at itinutok ang kanyang kamay. Biglang lumabas ang isang itim na apoy sa kanyang mga kamay. Isang pag-ikot nito at ang apoy ay sumabog at nahati sa maraming mga sparks na agad umikot sa paligid. Ang mga pamilya ng matanda ay umatras at pinanood mula sa malayo. Hindi alintana ng Celestial Puppet ang mga sparks at pinapayagan itong damaykit sa katawan nito. Hindi lang ito bumagal, bagkus naging mas mabilis. Ang suntok ay humihip sa hangin at sa isang hakbang ay dumating na ito sa harap ng matanda. Ang suntok ay dumaan sa espasyo at tumama patungo sa matanda. Nabago ang ekspresyon ng matanda at agad siyang umatras. Sabay na gumawa siya ng seal at isang flame shield ang agad sumulpot sa harap ng katawan niya. Nang tumama ang suntok mula sa Celestial Guard sa flame shield, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Agad lumitaw ang mga bitik sa flame shield at pagkatapos ay bumagsak ito. Habang umuugong ang tunog, umatras ang matanda na may maputlang mukha. Ang Celestial Guard ay itinulak din pabalik ng ilang hakbang. May apoy na itim na nagsisilibot sa kanyang braso at dahan-daang kumakalat sa buong katawan. Ako lang ay nangangailangan ng Thunder Furnace. Malamig na tinignan ni Wang Lin ang matanda. Ang matanda ay tumingin kay Wang Lin. Ang suntok mula sa puppet ay nagdulot ng malalim na gulat sa kanya. Maliban kung gagamit siya ng origin spells, imposibleng talunin ng puppet na halos katulad ng kanyang cultivation level. Para sa taong ito na magkaroon ng ganitong puppet, hindi siya ordinaryo. Kahit na nagpapanggap siyang mensahe ng Thunder Celestial Temple, wala akong pakialam. Ngunit, kung ibibigay ko lang ang isang Thunder Furnace, mawawala ang dignidad ng buong pamilya Zhang, nahulog ang matanda sa isang mahirap na sitwasyon. Kung si Wang Lin ay nakarating sa pangalawang hakbang, malamang na ibibigay na lang ng matanda ang isa. Pagkatapos ng lahat, nakakuha na ang pamilya ng 3 Thunder Furnaces, kaya hindi magiging issue kung magbigay ng isa bilang Reg Along handog. Ngunit, si Wang Lin ay nasa peak ng late stage ng Ascendant lamang. Kung diretso siyang magbibigay, mawawala ang lahat ng mukha ng pamilya. Hindi na nais ni Wang Lin makipag-argue tungkol dito. Kahit na ang cultivation ng matanda ay lampas sa inaasahan niya, bagong pumasok lang ang matanda sa illusory stage at hindi pa matatag. Sa peak late stage Ascendant cultivation ni Wang Lin, kasama ang kanyang mga spells at mga yaman, hindi mahirap labanan ang matandang ito. Pinat ang kanyang bag of holding at agad lumitaw ang isang malaking bato mula sa kanyang kamay. Agad naging isang bundok ang bato. Nagbigay ito ng matinding celestial spiritual energy at isang pahiwatig ng presyon. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay dito at agad itong yumanig. Agad na nagtipon ng isang sinaunang aura sa ilalim ng kanyang kanang kamay. Nang itaas niya ang kanyang kamay, ang mga alon ng ulap ay nagsama-sama upang bumuo ng isang ulap ng mist na kasing laki ng isang kamao. Nang makita ito ng matanda, nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan at may takot sa mata, sumigaw siya, Soul Extraction Spell. Nasa peak ka lang ng unang hakbang, paano mo magagamit ang spell na ito? Kalma ang tingin ni Wang Lin at itinutok ang kanyang kanang kamay at agad na lumipad ang ulap ng mist kasama ang matinding presyon patungo sa matanda. Kasabay nito, sumugod si Wang Lin at sumunod sa ulap. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang kidlat ang nagtipon sa kanyang kamay. Isang malakas na tunog ng kidlat ang bumangon mula sa mga bituin at sa isang kisap mata, isang tunay na kidlat ang nabuo sa kamay ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay parang isang celestial na may kontrol sa kidlat at kulog. Hawak ang kidlat, ang mga mata niya ay malamig habang naglakad patungo sa matanda. Nagbago ang ekspresyon ng matanda at agad siyang umatras.
Pareho niyang inihanda ang kamay at itinutok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang spot sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang gumalaw at agad na bumukas isang puwang na parang isang ikatlong mata. Ang ikatlong mata niya ay naging pula habang ang dugo sa kanyang buong katawan ay mabilis na nag-circulate at tila naging condensed sa kanyang mukha. Ang origin energy sa kanyang katawan ay naging magulo at nagtutulungan na nagsama-sama sa pagitan ng kanyang mga kilay pati ang kanyang dugo. Habang ginagawa ito, parang ang pakiramdam ng kanyang katawan ay hinahati. Nang pumasok ang malupit na sakit sa katawan niya, isang ikatlong mata ang dahan-dahang bumukas sa pagitan ng kanyang kilay. Sumigaw ang matanda habang titig na titig kay Wang Lin. Pagkatapos ay itinuro ng kanyang dalawang kamay ang dalawang pressure point sa ilalim ng kanyang mga tainga. Sa isang iglap, ang ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay ay agad na bumukas. Isang pulang liwanag ang lumabas mula rito at kumalat ng parang fan. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang spell ng taong ito ay sobrang kakaiba kaya nagdesisyon siyang maghinay-hinay. Sa mga sandaling iyon, ang Mountain Soul ay humapil na, at sabay na binuksan ang ikatlong mata. Sa loob ng pulang liwanag, ang Mountain Soul ay mabilis na nagdisintegrate. Kaya't kumurap si Wang Lin at nagpasya siyang itapon agad ang kidlat sa kanyang kamay. Agad na dumaan ang kidlat patungo sa matanda. Hindi kayang gamitin ng matanda ang origin spell ng buong lakas, dahil kakapasok lang niya sa Illusory stage 2 taon na ang nakaraan at kulang siya sa origin energy. Dahil dito, tumagal lamang ng 3 hinga ang pulang liwanag mula sa ikatlong mata bago hindi niya na kayang tiisin ito. Ang ikatlong mata ay automatikong nagsara at naglaho. Habang ang kidlat at ang Mountain Soul na hindi pa ganap na nadidissolve ay patuloy na dumating, ang matanda ay kumagat sa kanyang mga ngipin. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang bag of holding at itinaas ito sa kanyang ulo. Inabot ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang bagay na nasa kamay ng matanda. Ang bagay na iyon ay ang Thunder Furnace. Matapos itago ang Thunder Furnace, hindi umalis si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kakaibang liwanag habang nakatingin siya sa matanda at mabagal na tinanong, "Maaari bang ipagpalit mo sa akin ang spell na ginamit mo kanina?" Kabanata 734. Nakakuha ng mahusay na bargain. Ang matandang lalaki ay huminga ng malamig at umatras, sabay sabing, 2 taon ko palang naabot ang Illusory stage. Kung nagtagal pa ako ng ilang taon, kahit gaano karami pa ang mga yaman mo, hindi ka magiging kalaban ng matandang ito. Hinayla ni Wang Lin ang nagkalat na Mountain Soul at kalmado niyang sinabi, "Nakikipag-usap ako sa iyo tungkol sa pagpapalit ng spell na ito." Ang matandang lalaki ay ngumisi. "Huwag mo nang isiping mangyari yun. Kinuha mo na ang Thunder Furnace, ngayon umalis ka na." Nang matutok ang mata ni Wang Lin, itinuro niya ang kanyang kanang kamay at isang sinag ng itim na liwanag ang agad na sumabog. Nang lumabas ang itim na liwanag, naramdaman ng matandang lalaki na parang ang lakas ng buhay niya ay malapit ng maubos. Ang itim na liwanag ay dumiretso patungo sa cultivation planet at agad na nawala. Ngunit sinundan ito ng divine sense ng matandang lalaki at nakita niyang ang itim na liwanag ay bumagsak sa isang kapatagan. Agad na nalanta ang mga halaman doon bago naging mga hibla ng buhay na lumipad palabas mula sa cultivation planet at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Kalmado na sinabi ni Wang Lin, ang spell na ito ay tinatawag na Finger of Death. Ang matandang lalaki ay humalukip kapat sinabi, "Kung hindi ko pa naabot ang Illusory stage, baka magduda pa ako, pero ngayon wala nang halaga ang spell na yan." Kahit sinabi niya ito, lihim siyang nagulat sa lakas nito. Hindi siya interesado sa kapangyarihan ng spell, kundi sa kakayahan nitong mag-absorb ng vitality. Muling itinuro ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang demonyong aura ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Bumulusok ito parang bala at tumigil bago ang matandang lalaki. Ang spell na ito ay tinatawag na Demonic Finger. Binabago nito ang celestial spiritual energy para maging demonic energy. Kapag ginamit kasama ang Finger of Death, mas lalakas pa ang epekto. Tinutok ng matandang lalaki ang mata sa itim na aura at nagsimulang mag-isip. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at agad na hinawakan ito, pagkatapos ay sinuri gamit ang kanyang divine sense. Matapos ang mahabang panahon, tumingin siya kay Wang Lin at dahan-dahang sinabi, "May mga balita na ang mga tao mula sa Planet Dongling ay magaling sa demonic aura spells. Kaya't ikaw ay mula sa Planet Dongling. Ngunit ang spell na ito ay wala pa ring halaga." Nag-isip si Wang Lin saglit. Noon, ang pinakamahalaga kay si Tunan ay ang Underworld Finger. Nagulat ang matandang lalaki at ang kanyang puso ay punong-puno ng hindi makapaniwalang damdamin. Kahit na may mga depekto ang spell, hindi ito bagay na magagamit ni Wang Lin bilang kapalit. Nagningning ang mata ni Wang Lin at itinaas ang kanang kamay, sabay sabing mabanggit, "Ang panghuling spell na ito ay natutunan ko mula sa isang senior na Nirvana Shatterer. Kung hindi mo pa rin ito kayang tanggapin, kalimutan na natin ito." Nagbigay ng utos sa kanyang isipan si Wang Lin at agad na ang Celestial Guard sa likod niya ay naging isang sinag ng gintong liwanag at tumulak patungo sa cultivation planet. Ang galaw ng puppet ay nagdulot ng pagbabago sa mukha ng matandang lalaki.
Hindi nagtagal, bumalik ang Celestial Guard na may hawak na mabagsik na hayop. Ang hayop ay may matalim na mga pangil at ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga tinik. Nasa bibig nito ang isang braso ng tao. Tila ito'y kumakain ng mahuli ng Celestial Guard. Ipinagisa ni Wang Lin ang kanyang dalawang daliri mula sa kanang kamay at ito'y naging espada. Hindi pa niya nagagamit ang Celestial Slaughter Art sa mahabang panahon. Ang mga pira-pirasong strands ng Slaughter Energy na kanyang pinagsama noon ay inilagay sa puppet at lahat ng iyon ay naupos sa isang laban. Ngunit mayroon pa rin siyang malalim na pagkaunawa sa Celestial Slaughter Art. Pagkatapos ng higit sa 100 taon ng pagsasanay, nakamit ito ni Wang Lin. Ngayon, nag-concentrate siya saglit at ang Sword Energy ay nagtipon sa dulo ng kanyang daliri. Tumama ang sinag ng Sword Energy sa hayop at agad na umungol ng malakas ang hayop. Napalaking ang mga mata ng matandang lalaki habang mabilis na nalanta ang hayop at naging kalansay. Isang strand ng gray na gas ang lumabas mula sa katawan ng hayop at umikot sa mga daliri ni Wang Lin. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang daliri at ang gray gas ay lumipad palayo. Tinuro niya ito at agad na nagbago ito patungong life seal na tumulak patungo sa matandang lalaki. Ang spell na ito ay tinatawag na Celestial Slaughter Art. Naramdaman ng matandang lalaki ang kabangisan. Inabot ang seal gamit ang kanyang kanang kamay at sinuri ito gamit ang Divine Sense. Habang tinutok ito, lalo siyang nagulat. Sa huli, ang mga mata niya ay nagningning. Sa kanyang cultivation, halos agad niyang naisip ang tunay na kahulugan ng Celestial Slaughter Art. Malinaw na may proteksyon ng life seal at ang gray gas ay may kakayahang umatake. Bagamat hindi ito kasing lakas, malinaw na maaari itong gamitin ng paulit-ulit at maaaring itago. Ang life seal na ito ay nilikha gamit ang Celestial Slaughter Art. Umaasa ito sa slaughter para mag-ipon ng vitality at binabalot ang isang tao ng vitality para makagawa ng life seals. Ang mas maraming life seals, mas malakas ang depensa. Dati, sinabi ng senior na nagturo sa akin ng spell na kung mayroong 1 trillion life seals na nagpoprotekta, kahit mag-collapse pa ang cultivation planet, magiging ligtas ka pa rin. Hindi nagsisinungaling si Wang Lin, ito ay eksaktong sinabi sa kanya ng All-Seer na may kulay abong balabal. Sa unang pagkakataon, lumabas ang pag-aalangan sa mukha ng matandang lalaki. Malinaw na naapektuhan siya ng Celestial Slaughter Art. Sa kanyang insight, kitang-kita kung gaano kalakas ang Celestial Slaughter Art at hindi ito basta-basta makakamtan ng mga karaniwang cultivator. Tila may kredibilidad na natutunan ito mula sa isang Nirvana Shatterer na senior. Ngunit, ang spell na ito ay pamana ng pamilya, kaya hindi ito basta-basta maipapamana sa mga dayuhan. Hindi tiyak ang pinagmulan ng spell, at tila ito ay nakuha ng mga ninuno niya. Kung nasa Alliance Star System ito, hindi makakaya ng pamilya niya na itago ang spell. Ngunit, sa All Heaven Star System, kung saan may kontrol ang mga pamilya, halos lahat ng clan ay may pamana at hindi basta-basta ito makukuha. Ang mas mahalaga pa, siya ang unang tao na matagumpay na natutunan ito mula nang nakuha ng pamilya nila. Naghintay si Wang Lin saglit. Nang makita niyang ang matandang lalaki ay patuloy na nag-aalangan, niluinggan niya ang Thunder Beast at lumapit. Kung hindi pa rin willing ang kasama, kalimutan na natin ito. At ang Thunder Beast sa ilalim niya ay naging isang bolt ng kidlat at lumipad papalayo habang sinundan nito ng Celestial Puppet. Ang life seal sa kamay ng matandang lalaki ay bumagsak at naging abo. Nang maglaho ito, nagdulot ito ng malaking alon sa puso ng matandang lalaki. Parang ito dapat ay kanyang spell ngunit nawala ito. Nang makita niyang naglaho si Wang Lin, nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sumigaw, "Fellow cultivator, sandali. Ipapalit ko ang Celestial Slaughter Art pati na ang Finger of Death at Demonic Finger." Huminto si Wang Lin. Ang Thunder Beast ay umungol at bumalik, tumigil na 100 talampakan ng layo mula sa matandang lalaki. Ang kidlat ay lumabas mula sa ilong nito at ang mga mata nito ay puno ng paghamak. Kinagat ng matandang lalaki ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Magpapalit ako." Sumasang-ayon ang matandang ito sa iyong alok, ngunit kailangan mong pangako na hindi ito ipapamahagi sa iba. Tumango si Wang Lin. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kumuha siya ng 3 piraso ng jade. Matapos itala ang detalye ng 3 spells, inihagis niya ang mga ito, hindi takot na mag-back out ang matandang lalaki. Sinuri ito ng matandang lalaki. Bagamat hindi mababago ang ekspresyon niya, hinangaan siya ni Wang Lin sa kanyang mga aksyon. Kumuha siya ng jade at itinala ang pamamaraan para sa third eye spell bago ito ihagis kay Wang Lin. Ngunit, may mga kaunting pagbabago sa loob. Kung susundin ito, magkakaroon ng malalaking panganib sa hinaharap. Hinawakan ni Wang Lin ang jade at tiningnan ito. Lihim niyang sinubukan ng spell at nagsikap na ikumpara ito sa sandaling binuksan ng third eye. Agad niyang napansin ang mga problema, ngunit hindi niya ito binanggit at simpleng tumango. Tumingin kay Wang Lin ang matandang lalaki, naramdaman ni Wang Lin na may bahagyang kaba. Sa huli, sinabi ni Wang Lin,
fellow cultivator, pinakamahusay na huwag magtangkang mag-ensayo ng higit sa 100,000 strands ng slaughter energy, dahil maaaring magdulot ito ng malalang panganib. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis na parang nagmamadali. Nagulat ang matandang lalaki at tumingin sa Jade sa kanyang kamay. Pagkatapos mag-isip sandali, agad siyang bumalik sa cultivation planet kasama ang iba at pumasok agad sa pag-iisa. Kailangan niyang magsanay hanggat maaari upang maging handa para sa pagbukas ng Thunder Celestial Realm sa isang buwan. Si Wang Lin ay nakaupo sa likod ng Thunder Beast na may kakaibang ekspresyon. Pinagulong niya ang ulo at sinabi, ang pagpapalit ng tatlong spell na may mga depekto para sa isang spell na may hint ng third step ay medyo sobra. Tinitigan ni Wang Lin ang Jade sa kanyang kamay at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang matandang lalaki ay itinuturing lamang ito bilang isang ordinaryong spell. Kahit na siya ay interesado, limitado lang ang halaga nito. Ngunit para kay Wang Lin, nakita niyang malakas ang spell na ito dahil naglalaman ito ng isang trace ng pagbabalik sa pinagmulan. Kung hindi nakita ni Wang Lin ang third step, hindi niya matutuklasan ang potensyal ng spell na ito. Pinipigilan ng excitement sa kanyang puso, maingat niyang sinuri ang Jade. Wala siyang pakialam sa pagkakamali ng matandang lalaki. Hanggat may sapat na oras, maaari niyang itama ang pagkakamali. Mas madali pa ito kaysa itama ang tatlong ibang spells. Ang Thunder Beast ay mabilis na dumaan sa mga bituin. Ang target nito ay ang cultivation planet ni Wang Lin, ang Qinglin. Ang mga cultivator ng Qinglin ay nakaramdam ng swerte ng ang kakaibang senior na may espesyal na interes ay tuluyang umalis. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas, naging oppressive muli nang bumalik ang senior na may mga espesyal na interes. Ang lugar na may 5,000 kilometro ng Hengyun Peak ay naging isang restricted area muli, kaya't walang sinuman ang naglakas loob pumasok ni kaunting hakbang. Matapos bumalik sa kanyang sariling cultivation planet, naglaan si Wang Lin ng oras upang mag-aral at itama ang third eye spell na ito. Dahan-dahan din niyang sinubukang kontrolin ito. Lumipas ang mahigit kalahating buwan. Isang araw na maliwanag ang araw, walang ulap sa langit, at ang hangin ay may banayad na init. Si Wang Lin ay nakatayo sa Hengyun Peak na hawak ang Thunder Furnace. Ang panggatong na ito ay kasing laki lang ng kanyang kamay at ang kidlat ay dumadaan dito. Ang paggalaw ng kidlat ay gumagawa ng mga tunog na matalim. Isang subtle na puwang ang paminsan-minsan na lumilitaw at nawawala sa pagitan ng kanyang mga kilay, na naglalabas ng pulang liwanag. Sa oras na ito, siya ay mukhang kakaibang kakaiba. Walang sino man ang maniniwala na siya ay isang righteous cultivator. Kung titignan ng mabuti, may kaunting halong kasamaan. Lahat ng ito ay dahil sa gap sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi nagtagal, ang mga thundercloud ay lumitaw sa asul na langit. Ang mga ulap na ito ay biglang lumitaw ng walang palatandaan. Mula sa pagiging asul ng langit ay agad itong natakpan ng mga ulap. Ang mga pagputok ng kidlat ay naririnig mula sa loob ng mga ulap at gumagawa ng malalakas na tunog. Kasabay nito, tila tumutugon ng Thunder Furnace sa kamay ni Wang Lin at ang mga ulap ay lalong lumala. Sa sandaling iyon, isang matinding bolt ng kidlat ang bumagsak mula sa mga ulap patungo kay Wang Lin. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang kidlat, ang mga mata niya ay nagningning ng kakaibang liwanag. Alam niya na sa sandaling tumama ang kidlat sa Thunder Furnace, siya ay malulunok at dadalhin sa void patungo sa Thunder Celestial Realm. Ngunit binawi niya ang Thunder Furnace. Ito ay Celestial Thunder, bulong ni Wang Lin sa kanyang sarili, at ang kakaibang liwanag sa kanyang mata ay naging mas kakaiba. Ang kanyang susunod na hakbang ay hindi pa nangyari sa lahat ng mga pagkakataong nagbukas ang Thunder Celestial Realm. Kabanata 735. Walang katulad na sinaunang tao. Kapag bumukas ang Thunder Celestial Realm, ito ay nagdudulot ng Celestial Thunder. Ang Celestial Thunder ay nagsisilbing gabay at sinumang may Thunder Furnace ay dadalhin patungo sa Thunder Celestial Realm. Tungkol sa dahilan kung bakit ganito, wala ni isa mang nakakaalam. Parang laging ganoon na lamang. Ang ilang malalakas na cultivator ay naghangad na maghanap ng sagot, ngunit kahit anong pagsusumikap nila, wala silang nahanap na kasagutan. Habang lumilipas ang panahon, tumigil na ang mga tao sa paghahanap ng sanhi ng pangyayaring ito. Alam nila na basta't may Thunder Furnace sila, makakapasok sila sa Thunder Celestial Realm. Sa sandaling ito, dumating ang Celestial Thunder nang sabay ng ilagay ni Wang Lin ang Thunder Furnace. Hindi pa bumabagsak ang kidlat, ngunit naririnig na ang malalakas na tunog nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng kakaibang liwanag at ang kanyang origin soul ay parang nabuhay at humandar ng mabilis. Ang kidlat ay damaloy mula sa kanyang katawan at kumalat pa sa labas ng mundo. Sa oras na ito, siya ay parang isang master ng kidlat at kulog. Sa sandaling bumagsak ang kidlat, ang katawan ni Wang Lin ay umarangkada tulad ng isang meteor. Binuksan niya ang kanyang bibig at nilamon ang kidlat ng walang pag-aalinlangan. Isang kahangahangang tanawin ito. Matapos niyang lamunin ito, ang hangin at mga ulap ay nagbago at ang buong mundo ay parang lumabo. Ang dating maliwanag na kidlat ay nilamon ni Wang Lin.
Ang malalakas na tunog ng kidlat ay mabilis na naging mga nakabibinging ingay mula sa katawan ni Wang Lin. Naramdaman ni Wang Lin ang panginginig ng kanyang katawan nang nilamon niya ang kidlat, at parang inatake siya ng isang suntok mula sa isang sinaunang Diyos. Diretso siyang bumagsak mula sa langit, parang isang sirang saranggola, at bumangga sa lupa, na may kalakasan ng tunog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling dumapo ang kanyang katawan sa lupa, isang malaking halaga ng kidlat ang lumabas mula sa kanyang katawan at kumalat. Sa isang iglap, ang area na 5 kilometro ang layo mula sa kanya ay napalibutan ng isang thunderstorm. Wala nang natira kundi ang isang malaking hukay sa lupa. Ang mga pagsabog ay patuloy na nangyayari sa loob ng katawan ni Wang Lin at ang lakas ng kidlat ay nagpabigat sa kanyang katawan na mas malalim pa sa hukay. Patuloy na naglalabas ng matinding kidlat ang kanyang katawan at mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang origin soul ay nagsasaka ng celestial thunder ng mabilis. Ang Thunder Origin Spell ay aktibo rin, na sumisipsip ng origin energy mula sa loob ng kidlat. Ang tagpong ito ay parang ang Thunder Lake sa asteroid field. Ang kidlat sa langit ay umuugong sa loob ng mga ulap na parang ang kadakilaan ng Celestial Thunder ay hindi matitinag. Matapos dumating ang Celestial Thunder, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-dissipate ang mga ulap at nagsimulang mawala. Sa sandaling ito, malalim sa loob ng hukay, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay nagpakita ng malakas na kidlat at may kaunting sigla. Dinilaan niya ang kanyang mga labi. Ang origin energy sa loob ng Celestial Thunder ay sobrang siksik. Ito ay ilang ulit na masiksik kaysa sa origin energy mula sa Thunder Lake. Naabot na niya ang limitasyon ng dami ng origin energy na kayang ipon sa kanyang katawan dahil sa kanyang cultivation. Gayunpaman, ang labis na origin energy na ito ang nagbago sa kanyang kalagayan. Agad siyang kumilos at lumabas mula sa hukay. Kasabay nito, hinampis niya ang kanyang bag of holding at muling lumabas ang Thunder Furnace sa kanyang kamay. Sa sandaling lumabas ang Thunder Furnace, tumigil ang mga ulap ng kidlat at muling nag-condense. Pagkatapos, isang bagong bolt ng Celestial Thunder ang bumagsak. Tumawa si Wang Lin at inilagay muli ang Thunder Furnace. Bagamat ang huling bolt ng Celestial Thunder ay nagdulot ng matinding pananakit sa kanyang buong katawan at ang kanyang origin soul ay halos hindi na makayanin, ang dami ng origin energy sa loob nito ay hindi masukat. Kung nakakita ang ibang cultivators ng mga galaw ni Wang Lin, malilito sila. Ang ganitong klaseng pagkilos ay maaring ituring na kabaliwan. Pag-devour ng Celestial Thunder. Nang dumating ang pangalawang bolt ng Celestial Thunder, ang katawan ni Wang Lin ay lumulutang sa ere at ang kidlat ay rumaragasa mula sa kanyang katawan. Ang kidlat ay gumagalaw sa paligid ng kanyang katawan habang ang bolt ng Celestial Thunder ay bumabagsak. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang umarangkada at nilamon ito. Isang tunog na yumanig sa buong planeta ang kumalabit sa buong planeta, at ang buong planeta ay nanginginig. Sa pagkakataong ito, nang damapo ang kanyang katawan sa lupa, agad siyang umupo sa lotus position. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng malakas. Wala nang oras si Wang Lin upang sumipsip pa. Matapos ang dalawang bolt ng kidlat, ang mga ulap ay parang hindi matatag at mabilis na nagsimulang mag-dissipate. Sa pagkakataong ito, mas mabilis pang nag-dissipate kaysa kanina. Isang berdeng liwanag ang lumabas mula sa ulo ni Wang Lin habang siya ay nakaupo sa lotus position. Nang lumabas ang berdeng liwanag, isang asul na mist ang sumunod at ang origin soul ni Wang Lin ay lumabas mula sa kanyang katawan. Nang lumabas ang kanyang origin soul, lumabas din ang Thunder Furnace mula sa kanyang bag. Ang kanyang origin soul ay sumipsip ng Thunder Furnace at agad na tumungo sa mga ulap. Ang mabilis na nag-dissipate na thundercloud ay naglabas ng ilang hindi nais na pagsabog. Pagkatapos, tumigil ito at muling nag-condense. Ngunit parang galit ito habang inipon ng halos lahat ng kidlat at bumuo ng isang Celestial Thunder na mas malakas pa kaysa sa nakaraang dalawa. Ang kidlat na ito ay bumagsak ng may kalakasang tunog na yumanig sa langit. Sa sandaling bumagsak ang kidlat, lahat ng ulap ng kidlat ay nilunok ng kidlat. Mula sa malayo, hindi na ito mukhang isang bolt ng kidlat, kundi isang napakalaking vortex. Ang vortex ay binuo ng mga ulap ng kidlat, at ang pangatlong bolt ng kidlat ay nasa ilalim. Isang malalakas na tunog ang umalingaw sa buong planeta. Walang cultivators ang naglakas loob na magpadala ng kanilang divine sense sa sandaling ito. Lahat ng mga mortal, pati na ang mga tyrant sa merkado at ang mga eksperto sa martial arts na hindi naniniwala sa cultivators, ay lumuhad sa lupa, nagdarasal ng tapat. Ang origin soul ni Wang Lin ay lumulutang sa langit at nakatingin sa nakakatakot na kidlat. Hindi niya maiwasang magpakita ng mapait na ngiti. Mukhang, ito'y lumabas sa kamay. Habang pinapanood ang pagbaba ng kidlat, ang origin soul ni Wang Lin ay gumalaw at mabilis na pinalawak hanggang sa maging kamukha ng sinaunang Thunder Dragon. Matapos maglabas ng isang malakas na hiyaw, mabilis na umarangkada ang origin soul ni Wang Lin at nilamon ang kidlat. Ngunit kalahati lamang ang nilamon niya bago siya mabilis na umatras.
Ang Celestial Thunder ay naglabas ng isang galit na tunog at nagalit na humabol kay Wang Lin. Ang kanyang Origin Soul ay gumalaw ng mabilis patungo sa lupa at itinapon ang Thunder Furnace. Pagkatapos, bumalik ang kanyang Origin Soul sa katawan at nang binuksan niya ang kanyang mga mata, ang kanang kamay niya ay humawak sa Thunder Furnace. Ang kidlat na humahabol sa kanya ay parang naglabas ng isang hindi maipaliwanag na hiyaw nang tumama ito sa Thunder Furnace. Pati ang matinding vortex na sumunod sa kidlat ay tumama rin sa Thunder Furnace. Ang Thunder Furnace ay kumislap ng matindi. Napakabilis na ito na kahit ang kanang kamay ni Wang Lin ay nakakaramdam ng pamamanhid. Kahit nahawak niya ang kidlat, hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong pamamanhid. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang kidlat. Sa pagkakataong ito, ang vortex ng kidlat sa itaas ng Thunder Furnace ay mabilis na umiikot at sinisipsip ang lahat ng bagay sa loob. Mula sa malayo, ito ay parang ang buong mundo ay sisipsipin ng furnace. Ang sinumang hindi nakakaintindi ay iisipin na ang furnace na ito ay isang pinakamataas na kalidad na treasure dahil parang sisipsipin ito ang buong mundo. Sa loob ng isang saglit, ang malaking vortex ay pumasok sa Thunder Vortex. Nang mawala ang vortex, nagbigay ang Thunder Furnace ng malalakas na tunog at isang crack ang lumitaw dito. Ito ang unang pagkakataon na may layag ang Thunder Furnace mula nang magbukas ang Thunder Celestial Realm. Ang ganitong uri ng pangyayari ay hindi pa nangyari sa loob ng maraming taon. Ang dami ng Thunder Furnaces ay laging pareho at hindi maaaring masira o mawala. Tuwing bumubukas ang Thunder Celestial Realm, lumilitaw sila mula sa Void at pagkatapos ay bumabalik sa Void. Kapag muling lumabas sila, palaging pareho ang bilang. Ngunit ngayon, parang ang lahat ng ito ay magbabago. Ang mukha ni Wang Lin ay puno ng mapait na ngiti. Talaga namang nadama niyang sobra siya. Hindi niya alam kung apektado siya kapag gumuho ang Thunder Furnace. Baka hindi siya makapasok sa Thunder Celestial Realm. Hindi ito dapat gumuho, ang Thunder Furnace na ito ay mula sa Thunder Celestial Realm pagkatapos ng lahat. Habang tinitingnan ni Wang Lin nang walang imik ang Thunder Furnace na nilulo ng lahat ng mga ulap ng kidlat, mas marami pang mga cracks ang lumitaw dito hanggang sa tuluyan itong mag-dunlop. Ang malalakas na tunog ng kidlat ay umalingaw sa kalangitan at lupa, bumuo ng isang malupit na storm sa planetang Qingling. Ang Thunder Furnace ay nagkabasag-basa sa napakaraming piraso at bawat piraso ay may kidlat na nakakabit. Nagbigay si Wang Lin ng malalim na hininga. Hanggat may mga piraso, may pagkakataon pang maitama ito. Ngunit, sa sandaling maghiwalay ang mga piraso, bumagsak sila muli. Sa pagkakataong ito, nagkabasag-basa ang mga piraso at naging alikabok. Ito ang unang Thunder Furnace na nag-collapse mula nang magbukas ang Thunder Celestial Realm. Mula sa araw na ito, hindi na muling magbubukas ang Thunder Celestial Realm nang walang isang Thunder Furnace at isang pasukan na mawawala magpakailanman. Ito ang unang pagkakataon nang mangyari ito sa loob ng maraming taon. Tungkol sa mangyayari pagkatapos nito, wala ni isa mang nakakaalam. Ang mga Thunder Furnaces ay orihinal na hindi nasisira. Ang pagbasag ng isa ay mahirap pa nga para sa mga tao sa second step. Kung may makakagawa nito, hindi nila gagawin dahil wala itong pakinabang at may masamang epekto sa sistema. Ang mapait na ngiti ni Wang Lin ay lalong lumalim. Sa sandaling maghiwalay ang Thunder Furnace, ang lahat ng kidlat sa loob nito ay sumabog palabas. Isang hindi maipaliwanag na malakas na kidlat ang damaloy palabas at pinalibutan si Wang Lin. Ang kidlat na ito ay hinayla siya pataas sa langit ng napakabilis. Ang bilis ay napakabilis, parang tinatangkang punutin ang kanyang katawan. Ang iba ay kukuha ng Thunder Furnace at dadalhin sa Thunder Celestial Realm, kaya ang bilis nila ay medyo mabagal. Ang Thunder Furnace ni Wang Lin ay sumipsip sa lahat ng mga ulap ng kidlat hanggang hindi na kayang tiisin pa ng furnace mismo, kaya't ang bilis niya ay ilang beses na mas mabilis. Sa loob ng isang saglit, ang baliw na kidlat ay pumutok sa void at nawala kasama si Wang Lin. Ang kanyang bilis ay halos hindi maipaliwanag, parang ang oras ay dumaan sa isang kisap mata. Ang espasyong ito ay malinaw na naiiba sa karaniwang espasyo. Hindi nakita ni Wang Lin ang kanyang paligid bago siya dumaan. Maraming cultivators mula sa All Heaven Star System ang nasa daan patungo sa Thunder Celestial Realm. Hindi na nila kailangang magpakilos ng kanilang sarili at sila ay automatikong hinahatak ng mga Thunder Furnace patungo sa Celestial Gate upang maghintay para magbukas ang gate. Kabanata 736. Thunder Celestial Realm. Bawat cultivator na may Thunder Furnace ay tinatangay ng kanilang mga respective na Thunder Furnace. Maliban na lamang kung sila ay nagmula sa iisang cultivation planet, masyado nang malayo ang distansya ng bawat isa kaya't hindi nila nakikita ang isa't isa. Kapag tiningnan nila ang paligid, maliban sa liwanag na nagmumula sa kanila, puro dilim na lang ang makikita. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na kidlat ang dumaan na parang meteor at sinabayan ng isang malalakas na tunog ng kulog. Ang bilis ng kidlat na ito ay napakabilis, umabot na sa isang hindi kayang ipaliwanag na antas. Mabilis itong dumaan sa harap ng ilang mga cultivator.
Ang epekto ng kanyang pagdaan ay nagdulot ng pagkislap ng mga ilaw sa paligid ng mga cultivator na parang mapapalakas na sila. Ang mga cultivator na ito ay lahat mula sa iisang cultivation planet, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Nang tumutok sila sa direksyong iyon, nakita nilang may dumaan na kislap sa malayo bago ito naglaho ng walang bakas. Ang tanging naiwan ay ang kalituhan at takot sa mga mata ng mga cultivator. Isa sa mga cultivator ang bumigkas, ano yun? Si Wang Lin ay nasa loob ng kidlat na parang meteor. Ang matinding bilis ay nagdulot ng hindi niya kayang buksan ang kanyang mga mata. Para bang may mga bagay na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan at napakaraming mga lungti sa buong katawan niya. Hindi na niya pinayagan pang kumalat ang kanyang divine sense. Sa kasalukuyan niyang bilis, maaabot niya ang limitasyon ng kanyang divine sense kapag ito'y inilabas. Dahil sa labis na bilis, mawawala ang bahagi ng kanyang divine sense at maaapektuhan ang kanyang origin soul. Ang kanyang bilis ay sobra. Ang kidlat na parang meteor ay dumaan sa daan patungong Thunder Celestial Realm. Ang ilang mga first-time cultivators ay nasa sabik na makarating sa Celestial Gate bago pa nila makita ang nakakatakot na meteor na iyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagulat na parang hindi nila alam kung nasaan sila. Pati ang mga hindi madaling magpahayag ng kanilang tunay na emosyon ay nabilaukan. Ito ay hindi ang unang pagkakataon para sa ibang mga cultivators, ngunit kahit para sa kanila, nang makita nila ang kidlat na parang meteor, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago at puno ng kalituhan. Sa ganitong kapaligiran, napakakaunting tao ang naglakas loob na magpalabas ng kanilang divine sense. Kahit na magpalabas sila, imposible nilang matutukan ang mabilis na meteor. Ano ba talaga ang nasa loob ng meteor na iyon? Ito ang naging unang tanong sa isip ng halos lahat ng cultivators bago pa man nila maabot ang Thunder Celestial Realm. Sa dulo ng walang laman na espasyo ay ang gate patungo sa Thunder Celestial Realm. Ang gate na ito ay isang napakalaking kidlat, ngunit napakalaki nito na hindi matukoy kung saan ito nagtatapos. Ang kidlat na ito ay madilim na pula, at lumitaw mula sa kawalan, at ang kabilang dulo ay naglaho sa kawalan na parang isang ilog. Ngunit wala itong buhay na nagmumula rito, parang isang tao na ang buhay ay nagtapos na. Maraming mga alamat ang umiikot tungkol sa kidlat na ito sa All Heaven Star System. Ang pinaka-tinatanggap na kwento ay na noong una, wala talagang gate patungo sa Thunder Celestial Realm. Ang buong Thunder Celestial Realm ay isang malaking lawa ng kidlat at hindi ito kailangan ng gate. Tungkol sa madilim na pulang kidlat na ito raw ay nabuo mula sa mga kaluluwa ng lahat ng Celestial nang gumuho ang Celestial Realm. Ito na ang naging gate pagkatapos ng pagkasira. Sa sandaling ito, may mga taong nakaupo sa lotus position sa ilalim ng madilim na pulang kidlat. Si Shin Gonghu ay kabilang sa kanila. Maliban sa mga mensahero ng Thunder Celestial Temple, mayroon ding mga bihirang solo cultivators mula sa All Heaven Star System. Sa All Heaven Star System na pinamumunuan ng mga pamilya ng cultivation, kakaunti lamang ang mga solo cultivators. Kung wala silang matinding cultivation level, mahirap para sa kanila na mabuhay. Halos bawat solo cultivator ay isang malakas na nilalang. Ang mga tao sa ilalim ng gate patungo sa Thunder Celestial Realm ay bihirang mag-usap sa isa't isa. Lahat sila ay nakapikit ang mga mata na parang ayaw nilang istorbohin ng iba. Minsan, may mga individual na cultivators na dumating sa pamamagitan ng patnubay ng Thunder Furnace. Madalas, ang unang mga waves ng cultivators ay ang mga nakarating na sa second step. Kung may makatagpo ng kakilala, kadalasan ay magpapalitan sila ng ilang salita, mauupo sa tabi ng isa't isa, o umupo mag-isa matapos magbati. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng asul ang nakaupo sa tabi ni Shin Gonghu. Ang mukha niya ay mapatla na walang kulay, ngunit may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Ang tono ng kalagitnaang lalaki ay kakaiba ng dahan-dahan niyang sinabi, narinig ko na ang laging mayabang na si Shin Gonghu ay may lord na ngayon. Hindi ko ito pinaniniwalaan dati, ngunit nang makita ko na kulang ang bahagi ng iyong Dao Soul, mukhang totoo. Sayang, sayang. Ang ekspresyon ni Shin Gonghu ay hindi nagbago habang malamig na tiningnan ng kalagitnaang lalaki at kalmadong sinabi, ang isang taong hindi nakakita ng malayo ay hindi makakaunawa sa ambisyon ng isang taong may matinding katalinuhan. Ang isang mababaw na tao ay hindi mauunawaan ang mga saloobin ng isang ambisyosong tao. Tang Yangfeng, hindi ka ako. Ang mga mata ng lalaking tinatawag na Tang ay naging malamig at siya ay ngumiti ng madilim. Gusto kong makita kung anong uri ng katalinuhan meron ka. Hindi na nagsalita si Shin Gonghu. Sa mga nakaraang 20 taon, siya ay nabilad sa matinding presyon. Ang presyong ito ay mula sa kanyang pamilya at sa Thunder Celestial Temple. Ang lahat ng ito ay dahil siya ay nangako kay Wang Lin. Sa kanyang pamilya, siya'y pinagsabihan sa kanyang madaliang desisyon. Bagaman siya ay isang mensahero ng Thunder Celestial Temple, hindi siya makagawa ng anumang bagay laban sa mga elder ng pamilya. Tungkol naman sa Thunder Celestial Temple, hindi nila inaprubahan ng isang mensahero na magbigay ng pangako sa iba.
Bagaman hindi nila ito hayagang sinabi, ramdam ni Shin Gong-hu na siya ay tinataboy ng Thunder Celestial Temple. Halimbawa, sa kanyang talento, hindi siya dapat nandito ngayon. Dapat ay kasama siya sa karamihan ng mga mensahero ng Thunder Celestial Temple at pumasok sa Thunder Celestial Realm sa ibang paraan. Bagaman hindi siya ang nag-iisang mensahero dito, wala sa mga taong naruroon ng kasing taas ng kanyang estado. Isipin nito, hindi lang siya walang pagsisisi, kundi nakaramdam siya ng isang malakas na pagmamalaki. Hindi lamang siya nakakaramdam ng hindi pagkakamali, ngunit nararamdaman niyang ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. Ang sinabi niya kay Tang Yangfeng ay pareho rin ng sinabi niya sa mga elders ng kanyang pamilya. Pati ang pinuno ng elder ng pamilya ay nakatigil sa Nirvana Cleanser stage, kaya wala nang silbi pang pag-usapan ng legendary na third step, anong karapatan nila para gabayan ako. Ang mga mata ni Shin Gong-hu ay kumikislap. Ngumiti si Tang Yangfeng ng malamig. Si Shin Gong-hu ang unang tao mula sa kanilang henerasyon na naging mensahero ng Thunder Celestial Temple. Ngunit dahil sa isang maling hakbang, siya ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Sa sandaling ito, isang maliwanag na liwanag ang biglang lumitaw sa malayo. Pagkatapos ng isang iglap, isang malakas na tunog ng kulog ang lumapit ng mabilis na parang bagyo. Binuksan ng lahat ng mga cultivator ang kanilang mga mata at tumingin. Si Tang Yanfeng ay hindi nakaligtas dito. Noong tumingin siya, biglang lumiwanag ang ilaw at diretsyong tumungo sa kanilang kinaroroonan. Kasama ng ilaw ang isang malakas na tunog ng pagkabagsak at mabilis na lumapit sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Napakabilis nito at agad na lumapit. Hindi nagkulang ng mga makapangyarihang cultivator dito. Marami sa kanila ang nagpalawak ng kanilang mga divine sense, sinusubukang matukoy ang kidlat na parang meteor upang maghanap ng ilang mga pahiwatig tungkol dito. Gayunpaman, dahil sa sobrang bilis nito, ang meteor na parang kidlat ay mabilis na lumapit bago pa nila ito matukoy. Dala nito ang isang makapangyarihang lakas, kaya't ang mga mata ng lahat ay naging mas seryoso. Habang lumalapit, hindi lang ito tumigil dito tulad ng normal, kundi lalo pang bumilis. Dumaan ito sa harap ng mga tao at tumuloy ng diretsyo patungo sa gate. Sa ilalim ng mga gulat na mata ng lahat, biglang tumama ang meteor na parang kidlat sa madilim na pulang kidlat. Kasunod ng isang mahina ngunit malakas na tunog, nawala ang kidlat at pumasok sa madilim na pulang kidlat na nag-iwan sa lahat na naguluhan. Pumasok. Pumasok ba? Isang cultivator ang labis na naguluhan. Hindi lang siya, kundi halos lahat ng mga tao sa paligid ay agad na tumayo at tumingin sa gate. Wala silang narinig na may sinuman na makakapasok bago magbukas ang gate. Talaga namang lampas ito sa kanilang inaasahan. Si Tang Yanfeng ay nakatitig ng walang imik sa Thunder Celestial Gate. Bamulong siya, ano ito? Paano makakapasok ang isa bago magbukas? Baka nga ba pwedeng pumasok bago ito magbukas? Nakakunot ang noo niya. Hindi lang siya ang may ganitong naiisip, ngunit walang nang ahas na subukan, maliban sa isang tao. Ang katawan ng taong ito ay kumislap at isang clone ang lumabas mula sa likod niya. Itinuturo niya ang harap at tumakbo ang clone patungo sa madilim na pulang kidlat. Agad na sinundan ng mga mata ng lahat. Nakita nila ang clone na tumama sa madilim na pulang kidlat, ngunit ang katawan nito ay nanginginig at mabilis na bumagsak. Kasabay nito, isang kidlat na madilim na pula ang tumama patungo sa cultivator na nagpadala ng clone. Ang ekspresyon ng cultivator ay nagbago ng malaki. Nasa illusory stage siya, ngunit nang harapin ang kidlat, ang kanyang anit ay nanggotl at malapit na niyang mawala ng bait. Pumikit siya at mabilis na tumakbo, ngunit ang pulang kidlat ay sumunod sa kanya. Pumasok ang pulang kidlat sa katawan ng tao at lumabas pagkatapos mag-ikot sa kanyang katawan. Ang cultivator na iyon ay nanginginig, pagkatapos ay ang buong katawan niya, pati na ang kanyang origin soul at bag of holding, ay gumuho. Tahimik, ang mga cultivator sa paligid ay naging tahimik. Walang nakapansin na sa sandaling ito, ibinaba ni Shin Gong-hu ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng shock at hindi maipaliwanag na excitement. Nang makita niyang dumaan ang meteor na parang kidlat, naramdaman niya ang isang bakas ng aura ng kanyang lord sa loob dahil sa kanyang daw soul. Hindi ako nagkamali, Shin Gong-hu. Talaga namang kahanga-hanga ang senior. Ang kidlat na kanyang tinawag ay umabot sa ganitong antas at nakapasok sa Thunder Celestial Realm bago pa magbukas. Ang ganitong klase ng cultivation ay talagang hindi ka panipaniwala. Isang tao ang nakatayo sa isang tuktok na natatakpan ng mga kidlat sa isang piraso ng hindi pa nabubuksang Thunder Celestial Realm. Ang taong ito ay isang matandang lalaki na may puting buhok na dumadaloy sa hangin. Habang ang kanyang puting damit ay kumakalabog sa hangin, ang kanyang kamay ay nakatago sa kanyang likod at nagkunot ng noo na parang may iniisip. Ngunit siya ay nagulat nang tumingin siya sa malayo at mahina itong bamulong. Kawili-wili. Ipinakita ng matandang lalaki ang isang hitsura ng interes. Isang simoy ng hangin ang dumaan at ang kanyang katawan ay naging maraming gintong alikabok at nawala mula sa bundok ng kidlat. Kung nandoon si Wang Lin, agad niyang makikilala na kapag nawala ang matandang lalaki,
may bahagyang aura ng pagbabalik sa pinagmulan. Kabanata 737. Taong nakatadhana. Ang meteor na parang kidlat na nagdala kay Wang Lin sa Thunder Celestial Realm ay naging mas mabangis nang tumama ito sa madilim na pulang kidlat. Ang dami ng kidlat sa loob nito ay biglang tumaas ng ilang ulit at umabot sa isang nakakatakot na antas. Pumasok ito sa katawan ni Wang Lin na parang isang mabangis na dragon. Sa isang iglap, pinaramdam nito ang pamamanhid sa katawan ni Wang Lin at ganap na nilock ang kanyang origin soul. Napakabilis ng pangyayaring ito na hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Wang Lin na mag-isip. Ang buong katawan niya ay parang na-freeze, para bang may nag-cast ng stop spell sa kanya. Nang magbanggaan ang meteor-like na kidlat at ang madilim na pulang kidlat, dinala siya sa Thunder Celestial Realm. Hindi nakapag-obserba si Wang Lin sa kanyang paligid dahil ang kidlat na pumapalibot sa kanya ay bumagsak ng mas mabilis pa kaysa sa isang batong bumagsak mula sa taas. Kasama ng kidlat ang isang malakas na tunog ng pagkabagsak habang tumama ito ng diretsyo sa isang sirang piraso ng Thunder Celestial Realm. Ang meteor ay dumaan sa hangin at tumama sa lupa, na nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong piraso at nagpasabog ng isang malaking alikabok. Sa puntong ito, ang piraso ay sobrang alikabok na hindi makita ang higit sa 30 talampakan. Ang buong lupa ay yumanig ng malakas, parang may isang dambuhalang Earth Dragon na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang alikabok ay unti-unting hamupa at ang lupa ay bumalik sa kanyang kalmado na estado. Tanging ang butas sa ibabaw ng silangan ng piraso ang nagpatunay na totoo ang lahat ng nangyari. Mula sa butas ay lumalabas ang berdeng usok. Kapag hamangin, ang berdeng usok ay naglaho. Sa dulo ng hukay ay may kidlat na dumadaan sa lupa at may ilang parte ng lupa na sinunog. Malalim ang butas na ito, ngunit hindi tiyak ang aktwal na lalim nito. Sa pinakailalim ay si Wang Lin. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang mga butas ng katawan at maraming parte ng kanyang katawan ang nasaktan mula sa impact. Nasa isang napakasamang kondisyon siya. Bagaman ang Thunder Celestial Realm ay mas matatag kaysa sa Rain Celestial Realm, nasa bingit pa rin ito ng pagbagsak. Ang tanging pagkakaiba ay nasa pagitan ng 50 at 100 hakbang, isa. Ipinapakita na kahit malaki ang pagkakaiba sa ratio, maliit pa rin ang pagkakaiba sa kabuoang larawan. Matapos maranasan ng malakas na impact ng meteor-like na kidlat, naging mas hindi matatag ang piraso. Hindi nagtagal pagkatapos mabuo ang butas na dulot ni Wang Lin, nagsimula ng gumuho ang gilid ng butas at nagkaroon ng sunod-sunod na mga tunog ng pagkabagsak. Pagkatapos ng alikabok, tanging mga guho na lamang ang nakita, at ang butas ay ganap na nalubog. Isang matandang lalaking may puting buhok ang biglang lumitaw mula sa kalawakan. Dumating siya sa lugar kung saan naruroon ang butas at tiningnan nito bago ngumiti. Matagal na akong nabubuhay, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na sobrang sakam na gustong pumasok sa Thunder Celestial Realm ng maaga. Pumikit ang matanda at matapos tingnan ng mabuti, bumulong siya, ang origin soul ng batang ito ay naglalabas ng sobrang lakas ng thunder pressure, at pati ang katawan niya ay gawa sa kidlat. Ano kaya siya, tao o espiritu? Kung magpapatuloy siya ng ganito, magiging thunder spirit siya sooner or later. Ngunit ang lugar kung saan siya tumama ay medyo kawili-wili. Bahala na dahil nakita siya ng matandang ito, ibig sabihin ay may kapalaran tayo. Ipinakita ng matandang lalaki ang isang hitsura ng interes. Itinaas niya ang kanang kamay at ipinatong ito sa lupa. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, ang katawan ng matanda ay kumislap at nawala. Marami ng tao ang may kapalaran sa kanya, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagtapos ng walang magawa. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa ilalim ng lupa, dahan-daang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Malupit na sakit ang nararamdaman mula sa buong katawan niya. Pati ang kanyang origin soul ay hindi gumagana ng maayos. Nagngiti ng mapait si Wang Lin habang tinitingnan ang paligid. Isang guhong kwarto ng bato ito na may mga buhangin na dumadaloy mula sa itaas. Pagkatapos magmasid, si Wang Lin ay pilit na umupo at isinara ang kanyang mga mata upang mag-cultivate. Dahan-dahan niyang pinaandar ang kanyang origin soul at nakakita ng isang bakas ng kidlat na hindi tugma sa kanyang sariling kidlat. Ang kidlat na ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ng maayos ang kanyang origin soul. Tahimik ang paligid at wala ni isang tunog. Si Wang Lin ay ganap na nakatutok sa kanyang cultivation. Sa oras na ito, ang Celestial Guard ay lumabas mula sa kanyang anino. Umupo ito sa tapat ni Wang Lin at pinrotektahan siya. 7 araw ang mabilis na lumipas. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at bumuga ng isang malaking hininga. May bakas ng kidlat doon. Hindi ko na dapat ipagsapalaran ito sa hinaharap. Buti na lang at hindi ganoon kalakas ang kidlat na naging sagabal sa aking origin soul. Kung hindi ko ito mailalabas sa isang maikling panahon. Matapos mailabas ang bahaging kidlat, nagsimula ng maghilam ang mga sugat ni Wang Lin at ang kanyang origin soul ay gumaling. Nasaktan ang katawan niya, ngunit hindi nito naapektuhan ang kanyang cultivation.
Tiningnan ni Wang Lin ang lupa sa ibabaw niya, pagkatapos ay tumapak siya at tumuloy diretso patungo sa lupa. Simula nang dumating ako sa Thunder Celestial Realm, kailangan kong magmasid ng mabuti para makita kung paano ito naiiba sa Rain Celestial Realm. Ang katawan ni Wang Lin ay naging isang sinag ng liwanag, ngunit noong tamaan niya ang lupa sa itaas, may kumislap na liwanag mula sa lupa. Para siyang tumama sa isang pader ng bakal, isang malakas na tunog ang narinig at siya'y umatras mula sa lupa. Pagbagsak sa lupa, umatras si Wang Lin ng ilang hakbang at ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang lupa na ito ay naglalaman ng origin energy. Huminga ng malalim si Wang Lin at ang mga mata niya ay kumislap ng kidlat. Nang mas mapansin, nagmadali ang kanyang ekspresyon. Hindi ito origin energy na nabuo ng natural, ito'y mula sa isang spell na ipinagcast ng ibang tao. Mayroong hindi gustong magpaalis sa akin. Nagiging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Bagamat nasaktan siya ng bumagsak, mayroon pa rin siyang pakiramdam sa kanyang paligid. Bagamat mas matigas ang lupa kaysa karaniwan, hindi nito kayang pigilan ang mga spells. Gayunpaman, nagbago ang lupa, kaya't agad na nagulat si Wang Lin. Isang spell ba ang itinapon o isang pagbabago ang nangyari dahil sa sobrang lakas ng Celestial Thunder? Nag-isip si Wang Lin sandali, at sa isang pag-iisip, lumabas ang Celestial Guard. Sinubukan itong dumaan sa iba't ibang mga lugar. Ang resulta, lahat ng direksyon ay hindi madaanan maliban sa diretsyong harap. Lalo pang naging malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin. Lalo niyang nakumpirma na gawa ng tao ito. May nakakita sa kanya at ikinulong siya dito, iniwan siyang walang ibang daan kundi ang magpatuloy sa harap. Ipinakita pa sa kanya ng mayabang na paraan na ang tanging daan na naiwan ay ang magpatuloy. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ilang araw na siyang nagpapagaling at hindi niya alam kung nakabukas na ang Thunder Celestial Realm. Hindi rin niya matukoy kung sino ang naggamit ng spell. Pero, ang taong ito ay kayang ikulong ang isang bahagi ng Celestial Realm. Takot akong hindi basta-basta ang cultivation ng taong ito. Pero, anong layunin niya na gusto akong magpatuloy? Hindi maipaliwanag ang pamamaraang ito, kung may galit siya sa akin, sana direktang inatake na lang niya ako, nag-isip si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa butas na ginawa ng Celestial Guard habang naghahanap ng paraan para makalabas. Kalimutan na, wala nang silbi na manatili dito. Tingnan natin kung anong misteryo ang naghihintay sa unahan. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin nang kalabitin ng kanyang bag ng pag-iimbak at isang gintong celestial brush ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang hawak ang brush, isang piraso ng pulang liwanag ang lumabas mula sa guwang sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagmukha siyang nakakatakot. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at isang celestial wind ang agad na lumitaw, pinusasan ng dumi sa harapan niya at ipinakita ang isang daanan. Ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat at nakakita ng maraming paikot-ikot na daanan patungo sa hindi alam. Mas lalo pang kumalat ang divine sense niya pero hindi pa rin niya natukoy kung saan ito nagtatapos. Matapos mag-isip ng sandali, dumaan si Wang Lin ng direkta paaban. Habang mabilis siyang dumadaan, kumalat ang kanyang divine sense, naghahanap ng exit. Habang dumadaan siya sa mga lagusan, sinubukan niyang basagin ito sa iba't ibang mga punto, ngunit ang lahat ng dumi ay pinatibay ng spell, kaya hindi siya nakalabas. Habang gumagalaw, kumurot ang kanyang mga mata. Ang divine sense niya ay nakakita ng exit sa isang fort sa unahan. Bigla siyang dumaan patungo sa exit. Ngunit, medyo naguluhan siya dahil ang paghahanap ng exit ay tila masyadong madali. Baka hindi ito spell ang gumawa ng lugar na ito kundi dulot ng thunder. Nagsimulang mag-isip si Wang Lin at bumagal siya. Eksaktong sa puntong iyon, ang exit na tinitutok niya ay nagbigay ng isang flash ng liwanag. Nang mawala ang liwanag, nawawala rin ang exit ng walang bakas. Napalakas ang gulat ni Wang Lin at lalo pang naging malungkot ang ekspresyon niya. Matapos mag-isip sandali, nagbuga siya ng malamig na hininga at tumuloy patungo sa exit. Pagdating sa exit, tumingin siya sa paligid ng matagal. Hindi siya nagsalita at binalikan ang kabilang fort. Ang kanyang divine sense ay kumalat at maingat na binabantayan ng bawat lagusan. Makalipas ang kalahating oras, nakita ng kanyang divine sense ang isa pang exit. May gray na liwanag na dumadaloy mula sa exit. Malinaw na ang exit na iyon ay patungo sa ibabaw. Walang pag-aalinlangan na dumaan si Wang Lin patungo sa exit. Mabilis na siyang gumagalaw, ngunit hindi siya makakapag-teleport. Ngunit mabilis siyang nakarating malapit sa exit. Nang nasa 100 feet lang siya mula sa exit, tumakbo siya. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling iyon, ang exit ay nagbigay ng isang flash ng puting liwanag at nawala ng bakas. Missed na ni Wang Lin ang exit. Pinagkikiskisan niya ang kanyang kamao at nagpatuloy na parang napakabigat ng mukha. Tumangala siya. Parang kaya niyang tumagos sa lupa gamit ang mata. Matapos magbuntong hininga, naglakad siya pabalik at umalis. Dapat spell lang talaga ang gumawa sa lugar na ito. Habang malungkot na dumadaan si Wang Lin sa walang katapusang tunnel, pinayapa niya ang kanyang dating pagkabahala.
Malinaw na ang mga exits na ito ay kontrolado ng isang tao. Gusto nilang makita niya ang exit pero hindi makalabas. Kung magmamadali siya at magmamadali, mas magiging mahirap na makaalis. Sa sandaling iyon, sa isang lugar sa Thunder Celestial Realm, ang matandang lalaki ay may kamay sa likod. Ngumiti siya at bumulong, matagal na mula nung may nakita akong nakatadhana sa akin. Kung makakalabas ang junior na ito sa loob ng 7 araw, ibig sabihin ay mas nakatadhana siya. Sana makalabas itong batang ito sa loob ng 7 araw. Maraming interesanteng lugar sa Thunder Celestial Realm na akma para sa mga tao na nakatadhana sa akin. 3 araw ang lumipas. Si Wang Lin ay gumagalaw sa ilalim ng lupa tulad ng kidlat at kumalat ang kanyang divine sense. Makikita niyang may exit halos bawat kalahating oras, ngunit hindi siya pupunta rito at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa loob ng 3 araw, nilakad niya ang lahat ng mga lagusan sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nagkaroon siya ng kumpletong mapa sa kanyang isipan. Nakita rin niya ang paraan para makalabas sa lugar na ito. Kabanata 738. Gustong pumatay. Simula nang gumuho ang lugar na ito nang mahulog ako, ibig sabihin ito ay hindi matatag ang lugar na ito. Kaya kahit na ito ay tinataka ng isang malakas na spell, hindi pa rin ito kayang tiisin ang pagguho ng Celestial Realm. Kalkulado ni Wang Lin na ang manatili sa tunnel na ito ay magdadala sa kanya palabas ng lugar na ito. Upang maging mas tiyak, ang locus yung ito ay ang koneksyon ng lahat ng mga tunnel. Halos lahat ng mga sanga ng daan ay nakakonekta sa tunnel na ito. Mga exit na lumilitaw sa mga takdang oras upang akitin ako at gawing lalong inis ako kapag sinubukan kong magmadali patungo sa mga ito. Talagang nababato ang taong ito. Isang bahid ng lamig ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Paano niya papayagang lokohin siya ng ibang tao ng ganito? Ngayon, kailangan niyang durugan ang planong ito gamit ang kanyang sariling lakas. Inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumuon sa lupa sa itaas niya. Pagkatapos, binangga niya ang kanyang bag ng paghahawak at lumabas ang God-slaying War Chariot, na naging Thunder Beast. Sa sandaling lumitaw ang Thunder Beast, ito'y umungal. Nakakonekta ito kay Wang Lin, kaya't nang hindi hinihintay ang utos ni Wang Lin, isang malaking halaga ng kidlat ang dumaan sa katawan nito at nagtipon sa kanyang pilak na pangil. Sa puntong ito, ang pilak na pangil ng Thunder Beast ay nagbigay ng maliwanag na liwanag. Habang ito ay umaungal, nag-charge ang hayop bitbit ang makapangyarihang liwanag. Parang isang matalim na espada na tumungo patungo sa lupa sa itaas ng tunnel. Isang malakas na kalabog ang umalingongaw sa mga daanan at isang malupit na panginginig ang biglang lumitaw. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang matinding panginginig na kumalat sa mga tunnel at agad na nakaapekto sa lahat ng iba pang mga tunnel. Naitulak ang katawan ng Thunder Beast. Ang malakas na puwersa ng rebound ay halos hindi nito kinaya. Pagkatapos umatras ng ilang hakbang, ang katawan nito'y kumilos, ngunit ang mga mata nito ay puno ng digmaan at hindi matitinag na tingin. Sa puntong ito, isang anino ang kumislap sa likod ni Wang Lin at lumabas ang Celestial Guard. Ang katawan nito ay natatakpan ng gintong liwanag at sumuntok ito sa lugar kung saan tumama ang atake ng Thunder Beast. Boom! Ang pagsabog na ikinagulat ng lupa ay nagdulot ng isang malupit na panginginig na kumalat sa buong lugar. Matibay ang katawan ng Celestial Guard, kaya't inatras nito ang kamao at sumuntok ulit, nagdulot ng higit pang panginginig. Matindi ang puwersa ng rebound, at pagkatapos ng 5 suntok, kailangang umatras ng Celestial Guard. Ang gintong liwanag sa paligid nito ay kumupas at naging hindi matatag ang aura nito. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin. Ang locus yung pinili niya ay hindi maaaring mali. Sa sandaling umatras ang Celestial Guard, inilabas ni Wang Lin ang Celestial Sword na naglalaman ng nagising na si Shu Liguo. Ang Celestial Sword ay mabilis na tumakbo kasama ang mga sumpa ni Shu Liguo. Ang mga sunod-sunod na atake ng Thunder Beast, Celestial Guard, at Celestial Sword ay nagdulot ng matinding panginginig sa fragment, lalo na sa tunnel na ito. Dahil ang tunnel na ito ay konektado sa lahat ng ibang mga tunnel, lahat ng iba pang mga tunnel ay kumilos ng malupit. Sumigaw si Wang Lin, pagkatapos ay gumawa ng seal gamit ang kanyang kamay at damaloy ang Celestial Spiritual Energy sa kanyang katawan. Nagbigay ang kanyang origin soul ng kidlat at nagtipon ng kidlat sa kanyang kamay. Inihagis niya ang kidlat, at ang Thunder Beast ay umungal at nag-charge kasama ang kidlat. Sumunod agad ang Celestial Guard. Ang buong fragment ay nagsimulang magpanginginig ng malakas. Sa puntong ito, ang matinding panginginig ay nagdulot ng pagguho ng tunnel. Ang pagguho ng isang tunnel ay nagdulot ng chain reaction, kaya't lahat ng mga nakakonektang tunnel ay agad na gumuho rin. Kumalat ang pagguho at isang malaking dami ng lupa ang nahulog. Gayunpaman, isang bakas ng origin energy ang lumitaw at pinalibutan ang paligid. Ang mga linya ng origin energy ay napakabigat at bihirang magtagpo. Gayunpaman, tuwing ang mga linya ay nagtagpo, isang pintuan ng liwanag ang lumilitaw. Kumunat ang mga mata ni Wang Lin.
Hindi niya inisip na ang spell ay magpapatuloy pagkatapos ng pagguho ng mga tunnel. Gayunpaman, nang walang hadlang ng lupa, naging mas madali para kay Wang Lin na lumabas sa exit na lumitaw bawat kalahating oras. Sa sandaling lumitaw ang susunod na pintuan ng liwanag, kumislat ang katawan ni Wang Lin at nagmadali siyang tumawid sa pintuan gamit ang pinakamabilis niyang bilis. Sumunod agad ang Celestial Guard at Thunder Beast. Sa sandaling lumabas siya, hindi siya tumigil. Pumasok siya sa walang hanggang espasyo at huminga ng malalim. Ano ang layunin ng taong ito? Kung gusto niyang patayin ako, hindi magiging mahirap gawin ito gamit ang spell na ito. Kung gusto niyang i-trap ako, pwede niyang gawing mawala ang mga pinto. Ngunit, bakit ganito? Niluhod ni Wang Lin ang kanyang ulo at tiningnan ang lupa. Nasa ilalim pa ang linya na bumubuo sa bilangguan. Pagkatapos mag-isip, nilagay ni Wang Lin ang Thunder Beast at Celestial Guard sa kanyang bag. Gayunpaman, nang tiningnan niya ang linya ng Origin Energy sa ilalim niya, naramdaman niyang parang tinutusok ang kanyang anit. Tiningnan niya ang paligid habang nag-iisip at bamulong, ang lugar na ito ay ang Thunder Celestial Realm. Ang mga Celestial Jades ay dapat na mga bagay na madalas gamitin para sa mga cultivators na nakapasok sa pangalawang hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang mga cultivators sa pangalawang hakbang ay nakatutok sa Origin Energy. Ang tanong na ito ay bumangon sa ilalim ng kanyang puso mula nang malaman niya ang tungkol sa Origin Energy. Nais niyang malaman kung bakit ang maraming cultivators ng pangalawang hakbang ay sabik na pumunta sa Thunder Celestial Realm. Matapos makatagpo si Wang Lin kay Shen Gonghu, gumawa siya ng ilang mga hinuha at unti-unting naintindihan ang isang bagay. Maliban sa mga Celestial Jades, mayroon ding mga Celestial Pills at mga yaman sa Thunder Celestial Realm. Bagaman may ilan na kinukuha sa bawat pagbukas nito, may ilan pa ring natitira. Tungkol naman sa kung makakakita ka ng mga yaman, nakasalalay ito sa sariling kapalaran. May mga usap-usapan pa nga tungkol sa mga kumpletong Celestial Spells. Bagaman karamihan sa mga Celestial Spells ay hindi kumpleto, ang mga cultivators sa All Heaven Star System ay kumpiyansa na tiyak na may mga kumpletong Celestial Spells dito. Bilang karagdagan sa lahat ng ito, may isa pang pangunahing dahilan. Hanggang ngayon, 8 buo at hindi nasirang mga katawan ng mga Celestial ang natagpuan sa Thunder Celestial Realm. Kung makakakita ng katawan ng isang Celestial, kahit na ito'y isang pahiwatig lamang, maaari itong ipagbili sa Thunder Celestial Temple. Kung tama ang pahiwatig, makakakuha ka ng malaking benepisyo. Kung makakakita ka ng katawan ng isang Celestial at ibigay ito sa Thunder Celestial Temple, ang mga benepisyo mo ay magiging hindi masukat. Kahit ang mga benepisyo ng iyong pamilya ay magiging isang malaking ani. Kung ang taong nakakakita ng katawan ng Celestial ay may sapat na talento, maaari pa siyang gawing disciple ng isa sa 10 malaking elders. Mula noon, magiging mataas siya kaysa sa iba at walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Maliban sa lahat ng ito, ang tunay na nagpapalakas ng tukso sa mga cultivators ng pangalawang hakbang sa All Heaven Star System upang pumunta dito ay ang mga Origin Energy Pits. Mahigit 10,000 taon na ang nakalipas, isang cultivator ang nakatagpo ng isang semi-abandona ng Origin Energy Pit. Ang cultivator na ito ay nasa ascendant stage pa lamang, at pagkatapos mag-ensayo sa loob ng Origin Energy Pit, sa kababalaghan, nakatawid siya mula sa unang hakbang at umabot sa pangalawang hakbang. Sa isang hindi malamang dahilan, kumalat ang balitang ito at nagdulot ng kalasinggan sa bawat cultivator. Tungkol naman sa kung paano nabuo ang Origin Energy Pit, walang nakakaalam at hindi pa ito nakita sa lahat ng pagkakataon ng pagbukas ng Thunder Celestial Realm. Para bang bigla na lang itong lumitaw. May malaking dami ng Origin Energy sa loob ng Origin Energy Pit. Ang Origin Energy na naruroon ay sobrang tindi at hindi na kailangang i-refine. Kahit na hindi pa ikaw nakarating sa pangalawang hakbang, sapat na ang mag-ensayo para makuha ito. Ang iba't ibang mga haka-haka mula sa iba't ibang tao ay nagdulot ng maraming cultivators na magtipon sa Thunder Celestial Realm. Maliban sa Origin Energy Pit, may isang gamit na tinatawag na Origin Tool ng mga cultivators ng All Heaven. Ang enerhiya na nilalaman sa Origin Tool ay iba sa enerhiya sa mga Celestial Jades. Kung ang isang cultivator sa unang hakbang ay nagsanib, magiging Celestial Spiritual Energy ito, ngunit kung ang cultivator ay nasa pangalawang hakbang, magiging Origin Energy ito. Lahat ng ito ang mga tunay na dahilan kung bakit tinukso si Wang Lin na pumunta. Siya ay nagduda kung bakit hindi niya narinig ang tungkol sa mga bagay na ito sa Rain Celestial Realm. Wala siyang sagot, ngunit malabo niyang nahulaan na ang Rain Celestial Realm ay medyo maliit kumpara sa Thunder Celestial Realm. Marahil, dahil mas malala ang pagguho, kaya maraming lugar na hindi na umiiral. Gayunpaman, maaari ding may mga lugar na hindi binuksan ng iba o hindi binuksan para sa publiko. Hindi pa sapat ang aking cultivation. Say ni Wang Lin, pagkatapos ang buong katawan niya ay naging isang sinag ng liwanag at lilipad na siya upang umalis. Sa sandaling ito, biglang bumagsak at nawala ang mga linya ng Origin Energy. Tumigil si Wang Lin at tumingin sa eksenang ito.
Sa puntong ito, isang mahina na panginginig ng celestial spiritual energy mula sa natumbang lupa. Isang kulay abong puting hawakan ng kalahating nakalabas sa lupa. Ang mga panginginig ng celestial spiritual energy ay nagmumula sa bagay na ito. Sa isang fragment ng Thunder Celestial Realm, ang matandang lalaki ay may mga kamay sa likod ng katawan at nakatingin sa isang mataas na bundok sa unahan niya. Nalasahan niya ang kanyang mga labi at tutuloy na, ngunit bigla siyang tumigil na parang may naamoy at tumawa. Yung batang iyon, ginamit ang shortcut, kung hindi, imposible siyang makaalis sa loob ng 7 araw. Ngunit wala namang masama sa paggamit ng shortcut. Kung gusto mong maging isang itinakdang tao sa aking harapan, tatanggapin ko. Ngunit mayroon pa ring mas importanteng bagay. Inihanda ko ang mga materyales ng mga 10,000 taon para sa bagay na ito upang magtagumpay. Kapag nakuha ko ang Mountain Soul at inilagay ang Great All Heaven Formation, pupuntahan kita. Nagpakita ng isang kilig ang mga mata ng matandang lalaki. Sa kanyang karanasan, halos walang bagay na makakapagpasaya sa kanya. Ngunit kung may isang bagay na nagdulot ng kilig sa kanyang buhay, ito ay ang nakakatakot na plano na pinagtulungan niyang gawin sa loob ng 10,000 taon. Tumawa ang matandang lalaki habang naglakad siya patungo sa matayog na bundok. Ang matandang ito ang magiging numero 1 tao sa All Heaven Star System. Kapag natapos ang planong ito, masisira ko ang Alliance Star System at mamamatay si Master Zongzua ng walang libingan. Habang si Wang Lin, dahan-dahang lumapag, inilabas ang kamay at hinugot ang bagay mula sa lupa. Ang bagay na ito ay hindi kumpleto, para bang bahagi ng isang water vase. Sumak ang kanyang mga mata at tiningnan ang lupa. Bahagya niyang naramdaman na may ilang iba pang pangangig na nangyayari sa ilalim ng lupa. Bakit hindi ko ito napansin kanina? Naramdaman ko lang ito matapos gumuho ang lugar na ito. Tumingin si Wang Lin dito at nag-isip. Sa sandaling iyon, isang sinag ng ilaw ang sumak mula sa horizon. Ang sinag ng ilaw na iyon ay itim at tila naglalaman ng matinding demonyong enerhiya. Ang itim na sinag ay parang nakapansin ng isang bagay at agad na dumaan patungo kay Wang Lin. Ang demonyong enerhiya ay naglalaman ng hindi matitinag na intensyon na pumatay at kay abangan. Junior na nasa unahan, iwan mo na ang bagay na hawak mo at umalis ka dito. Kung hindi mo susundin, mamamatay ka. Kabanata 739. Ang pamilya Shu ng Donglin. Ang kasunod ng boses ay isang demonyong apoy na sumikop sa buong kalangitan. Ang itim na apoy ay naglalabas ng init na kayang sunugin ang pinagmulan ng kaluluwa ng isang tao, at agad nitong tinakpan ang kalangitan. Parang ang manipis na ulap sa kalangitan ay tinangay ng demonyong apoy at napuno ng demonyong enerhiya. Para bang kailangan lang nilang tipunin ang tubig sa loob upang magsimula ang isang matinding ulan. Dahil sa bahagyang ulan, ang apoy ay gumalaw kasama ang hangin at mabilis na bumaba patungo sa lupa. Ang demonyong enerhiya sa paligid ng lupa ay naging napakalakas sa isang saglit. Kung may nakakakita mula sa malayo, makikita nila na ang demonyong enerhiya ay naging isang malaking anino ng nilalang na may isang sungay. Isang binatang nakasuot ng lila ang lumitaw sa ulo ng anino. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang bloodthirsty na liwanag at ang kanyang itim na buhok ay lumilipad sa likod niya. Tumapak siya sa anino at ito ay mabilis na tumungo patungo sa lupa. Nakatayo si Wang Lin sa lupa habang kalmado niyang tinitingnan ang kalangitan. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at inilagay ang sirang hawakan sa kanyang bag. Nang lumapit ang demonyong anino, tiningnan ng binata sa itaas si Wang Lin at malamig na nagsabi, "Hinahanap mo ang kamatayan." Hindi siya gumalaw, ngunit ang ulan sa paligid niya ay mabilis na nag-condense at tumakbo palabas. Ang ulan ay naging mga palaso na dumaan sa hangin. Ang mga ito ay lumipad patungo kay Wang Lin habang lumilikha ng kakaibang tunog na humihiwalay. Ang binata ay nasa illusory yin stage, at halatang hindi bago sa ganitong klaseng pagsasanay. Bagamat hindi siya nasa rurok ng kanyang lakas, siya ay nasa gitnang bahagi ng stage. Ang kanyang pagsasanay ay maaaring makipagsabayan sa Thunder Daoist, at ang kanyang mga demonyong spells ay lalo pa siyang pinapalakas. Kahit ang Thunder Daoist ay maaaring hindi magkaroon ng kalamangan laban sa kanya. Ang mga palasong nilikha ng ulan ay naglalaman ng matinding intensyon na pumatay. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at umatras siya ng ilang hakbang. Ibinangon niya ang kanyang kamay at sumabog ang mga kulog. Kasabay nito, lumitaw ang mga bola ng kulog, at bawat isa ay nakakonekta ng kidlat. Sa isang galaw ng kanyang daliri, ang mga bola ng kulog ay tumungo patungo sa mga palaso. Sa oras na ang mga bola ng kulog ay lumapit sa mga palaso, agad silang sumabog. Ang malupit na pagsabog ay nagdulot ng agarang pagkakabasag ng mga palaso. Ang hindi mabilang na mga palasong ulan ay naglaho ng 100 talampakan bago umabot kay Wang Lin. Ang binata sa itaas ng demonyong anino ay kalmado at dahan-dahang nagsabi, "Medyo interesante." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, hindi lang umatras si Wang Lin, siya ay humakbang paaban. Galit na siya mula nang matrap sa loob ng tunnel,
at ngayon ay nakatagpo siya ng isang binata na agad na umatake ng may intensyon ng pagpatay. Para bang siya ay napakamahina sa mata ng lahat kaya't maaari siyang atakihin ng sinuman. Parang masyado akong naging tahimik sa All Heaven Star System. Kung ang binata ay nasa corporeal yang stage, maaaring nagdalawang isip si Wang Lin at pinili niyang umatras. Ngunit pinatay na niya ang mga illusory yin cultivators dati, kaya't direkta niyang tinahak ang landas patungo sa anino. Nagpapagamit ng mga demonyong spells sa harap ko. Nakipaglaban ako sa isang kalat-kalat na demonyo. Sa isang hakbang, si Wang Lin ay pumasok sa hangin. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at naging aktibo ang kanyang pinagmulan na kaluluwa. Isang malaking dami ng kulog ang lumabas mula sa kanyang katawan at mabilis na nagtipon sa kanyang kanang kamay. Isang asul na bola ng kulog ang biglang lumitaw, at naglalaman ito ng sobrang daming kulog. Nang ito ay lumitaw, nagbago ang paligid. Ito ay ang Thunder Celestial Realm, kaya't hindi ito kulang sa kulog. Nang lumitaw ang bola ng kulog ni Wang Lin, mga sinag ng kulog ang lumitaw sa lupa at pati ang kalangitan ay tila naapektuhan. Ang hindi mabilang na mga sinag ng kulog ay nahatak patungo sa bola ng kulog. Hawak ang bola ng kulog, tumalon si Wang Lin at itinulak ang bola. Ang bola ng kulog ay tumungo diretsyo patungo sa binata sa demonyong anino. Ang ekspresyon ng binata ay bahagyang nagbago. Hindi lang nabawasan ang kanyang intensyon na pumatay, kundi naging mas matindi pa ito. Mabilis niyang pinormang mga sail gamit ang kanyang kamay, at sa sandaling lumapit ang bola ng kulog, sumigaw siya, "Demonyo, lemunin." Biglang lumitaw ang dalawang nag-aalab na demonyong liwanag sa orihinal na malabo na demonyong anino. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang bitik na lumaki at lumaki hanggang sa lamunin nito ang bola ng kulog. Ang ganitong mahihinang kulog ay hindi karapat-dapat upang gamitin ko ang aking demonyong apoy. Itinaas ng binata ang kanyang kanang kamay at ang buong ulan ay nagtipon. Ang ulan ay gumalaw sa loob ng kanyang kamay. Sa isang iglap, nabuo ang isang mahahabang sibat. Binubuo ito ng ulan, ngunit parang gawa sa tinta. Ang sibat ay itim at parang dumadaloy. Pagkatapos ay inihagis ng binata ang kanyang kamay at isang kurtina ng tubig ang tumakbo patungo kay Wang Lin na may kasamang matinding demonyong enerhiya. Kalmado si Wang Lin habang pinapalo ang kanyang bag ng paghawak at may lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ang Celestial Mountain. Nang ito ay lumitaw sa kanyang kamay, agad itong lumaki hanggang maging kasing laki ng isang bundok. Sa sandaling dumating ang kurtina ng tubig, ipinagpatuloy ni Wang Lin ang paghawak sa bundok at inilagay ang kanyang kanang kamay sa bundok na may misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Nang itaas niya ang kanyang kamay, ang mga sinag ng kaluluwa ng bundok ay hilahin at parang pinipilit nilang magtaglay ng isa't isa. Nang lubos na itaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, ang kaluluwa ng bundok ay naging isang bola ng ulap sa kanyang kamay at naglalabas ng isang sinaunang aura. Ang katawan ni Wang Lin ay parang kidlat. Siya ay sobrang bilis na sa oras ng kanyang galaw, isang malakas na tunog ng kulog ang sumabog. Hawak ang ulap sa kanyang kamay, tumakbo si Wang Lin at dumaan agad ng dumaan ang kurtina ng tubig. Ang tubig ay pumasok sa kanyang katawan at agad na naging maraming malamig at demonyong mga patak ng tubig na pag-ilog na pumapalibot kay Wang Lin. Gayunpaman, sa sandaling napalibutan nito si Wang Lin, ang ambon sa kanyang kamay ay naglabas ng mayamang celestial na espiritual na pagbabago-bago ng enerhiya na nagbigay daan kay Wang Lin na mag-charge sa tabing ng tubig. Nang hindi huminto, sumugod siya at idiniin ang ambon patungo sa kabataan sa malademonyong multo. Lumubog ang ekspresyon ng binata sa sandaling lumitaw ang ambon. Agad niyang ibinato ang sibat at parang dragon itong sumulpot. Ang sibat ay sumugod sa hangin at tumagos sa bola ng ambon. Matapos ihagis ni Wang Lin ang bola ng ambon, hindi siya tumigil ngunit sumugod siya at sumigaw, "Scatter!" Ang bola ng ulap ay biglang kumalat at lumaki ng ilang beses, naging isang mas denseng ulap na tumakip sa buong sibat. Nagbago ang ekspresyon ng binata at malapit nang gumamit ng spell. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at sumigaw siya, "Kulugan, sumabog!" Ang bola ng kulog na tinanggal ng demonyong anino ay hindi pa nagkabasag, ito ay nagtatago. Sa sandaling sumigaw si Wang Lin, ang malakas na kulog ay sumabog sa loob ng katawan ng anino. Isang asul na liwanag ang agad na lumitaw sa loob ng anino. Ang liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag hanggang sa agad itong umabot sa limitasyon nito. Sa wakas, sa isang serye ng malalakas na tunog ng kulog, ang hindi mabilang na mga kidlat ay sumabog mula sa katawan ng anino. Ang malaking, ilusyonaryong katawan nito ay ganap na gumuho. Ang matinding pagbabago ay nagdulot ng mas madilim na ekspresyon sa mukha ng binata. Bago pa man mag-collapse ang anino, iniwan na ng binata ang katawan ng anino. Ngunit, malapit na si Wang Lin. Ang anino ni Wang Lin ay kumidlat at ang Celestial Guard ay mabilis na lumabas. Sa mga mata ng binata, para bang nahati si Wang Lin sa dalawa. Ang buong katawan ng Celestial Guard ay naglalabas ng gintong liwanag na dumadaloy tulad ng tubig patungo sa kanang kamay nito. Sa sandaling ito, para bang hawak ng Celestial Guard ang araw.
Isang suntok ang pinakawalan. Dahil ang pagsasanay ni Wang Lin ay umabot na sa tuktok ng late stage ng Ascendant, hindi na katulad ng dati na madali mong makikita ang Celestial Guard na nakatago sa kanyang anino. Lahat ng ito ay nangyari sa isang napakaikling panahon. Mabilis na nangyari ito kaya't wala ng oras ang binata para mag-isip. Hindi niya inasahan na ang isang simpleng peak late stage Ascendant Cultivator ay makakalikha ng isang bola ng kulog na ganito kalakas at makapaglabas ng kaluluwa ng bundok. Ang pinaka-nagulat siya ay ang suntok mula sa puppet. Ang unos na nabuo ng suntok na ito ay sobrang lakas. Hindi lang ang gintong liwanag ay nakakasilaw, pati na rin ang kaluluwa ng kanyang pinagmulan ay nakaramdam ng sakit ng magliwanag ang liwanag sa kanya. Ang suntok na ito ay ang rurok ng kapangyarihan ng Celestial Guard. Ito ay isang suntok na kayang magwasak ng mundo. Napakabilis at damapo agad sa harap ng binata. Ang mga sunod-sunod na pagbabago ay nagdulot sa kanya ng labis na hindi paghahanda. Mula sa mabagal na pag-atake sa simula hanggang sa biglaang pagbabago pagkatapos, nakaramdam ang binata ng isang buhay at kamatayan na krisis na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi siya nagatubiling mag-atras ng mabilis, dahil ang suntok na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pangangatol sa kanyang anid. May naramdaman siyang kung hindi siya umatras at tinamaan ng suntok na ito, kahit na nasa illusory na pagsasanay siya, tiyak na mamamatay siya. Habang ang binata ay umatras, sumabog ang suntok ng Celestial Guard. Kinagat ng binata ang dulo ng kanyang dila nang walang pag-aalinlangan at bumuga ng Essence Blood na naglalaman ng pinagmulan na enerhiya. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik at sumigaw siya, "Screen of Donglin." Ang Essence Blood ay sumabog na parang tubig na nahulog sa mainit na langis. Ang mist ng dugo ay nagtipon sa harap ng binata upang harangin ang suntok ng puppet. Nang dama po ang suntok sa mist ng dugo, isang tunog na nagpatunog sa buong fragment ang biglang umalingaw sa fragment. Ang tunog na ito ay labis na malakas at ang impact ay mabilis na kumalat. Para bang ang buong mundo ay tinangay ng 10 talampakan ng lupa dahil sa shockwave. Ang malalaking piraso ng lupa ay tumilapon sa hangin at mga debris na naglalabas ng celestial spiritual energy fluctuation ang lumitaw. Ang mist ng dugo ay naglaho at ang puppet ay bumagsak sa lupa bago pa umatras ng ilang hakbang upang makapaghanda. Gayunpaman, ang gintong liwanag ay ganap na nawala at parang naubos na ang lahat ng lakas nito. Malinaw sa lahat na ang katawan ng Celestial Guard ay bahagyang nanginginig. Ang binata na dumating na may layuning pumatay ay lumipad patungo sa lupa tulad ng isang meteor at bumagsak sa lupa ng malakas. Isang ilusyonaryong itim na lotus na naglalabas ng makapangyarihan, itim na demonyong apoy ang lumitaw sa ibabaw niya. Sa loob ng 5,000 taon, ikaw ang unang tao na nagpapaalit sa akin, Shu Fenghan. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang malakas na pumutok mula sa loob ng mist na nabuo ng kaluluwa ng bundok. Isang malalakas na tunog ang umalingaw habang ang mist ay naglaho at ang sinulid ay bumalik sa Celestial Mountain. Ang sibat sa loob ay nawala ng kapangyarihan at naglaho, at ang ulan ay bumagsak sa lupa. Kabanata 740. Walang kapantay, labanan ng Dao. Naputol ang mga salita ni Shu Fenghan nang mawala ang sibat. Habang ang kanyang payat na katawan ay naglalakad palabas mula sa alikabok, ang kanyang mukha ay mapatla at nasa isang medyo malungkot na kalagayan. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng matinding puot at layunin na pumatay. Magaling ka, magaling ka. Isang malamig na tinig ang lumabas mula sa kanyang bibig, na parabang siya'y ginigiw na ng kanyang mga ngipin. Ang mapalakas na isang unang hakbang na cultivator ay isang kaiyahiyang bagay. Nakalimutan niyang dumating siya dito para sa mga piraso ng mga yaman sa ilalim ng lupa. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang pumatay kay Wang Lin. Si Wang Lin ay lihim na huminga ng malalim. Napakahirap pumatay ng isang cultivator ng pangalawang hakbang. Lahat ng mga kalkulasyon at pag-atake ay ginawa upang bigyan ang Celestial Guard ng pagkakataon para sa suntok na iyon. Kung isa mang unang hakbang na cultivator, hindi nila kayang pigilan ang atakeng iyon. Gayunpaman, maaari lamang niyang masaktan ngunit hindi patayin ang isang illusory cultivator na hindi pa maituturing na tunay na nakarating sa pangalawang hakbang. Ang taong ito ay mas malakas pa kaysa sa Thunder the Whist noong mga panahong iyon. Ipinakita ni Wang Lin ang kanyang kamay at lahat ng mga piraso na nakalantad sa ibabaw ay tinipon niya. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata sa demonyong Lotus Flame sa itaas ng ulo ni Shu Fenghan. Huminga ng malalim si Shu Fenghan, pagkatapos ay itinuro ang langit gamit ang kanyang kanang kamay at mariing sinabi, "Kahit na may puppet ka, salamat sa daw ng aking demonyong Lotus na nabuo nang makarating ako sa illusory stage, ikaw ay magiging abo pa rin." Devil Lotus daw, unang ikot. Pagkatapos sabihin ni Shu Fenghan ito, nagsimula ng dahan-dahan umiikot ang demonyong Lotus. Ang ikot ay nagdulot ng mas matinding apoy ng demonyo na agad na kumalat at tinakpan ang kalahati ng langit. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging seryoso. Isang bihirang pagkakataon ito upang makita ang isang cultivator na may sarili niyang Dao. Ang ikot ng demonyong Lotus ay tila pinalitan na ang buong mundo.
Para bang ang mundo mismo ay umiikot. Ang pakiramdam na ito ay napaka hindi totoo ngunit sabay ding sobrang totoo. Parang naging isang butil ng buhangin si Wang Lin sa mundo at walang awang tinatanggal siya ng pag-ikot ng mundo. Hindi ko pwedeng hayaan itong magpatuloy sa pag-ikot. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay biglang naging mapatla. Isang kulog ang biglang umalingaw sa langit na kalahating tinakpan ng itim na apoy mula sa demonyong lotus. Sa isang iglap, isang ilog ng ilalim ng mundo ang lumitaw sa langit. Ang ilog na ito ay napakahaba, para bang isang malaking ilog ang biglang lumitaw sa langit. Ang mga alingaw ng mga hinaing ay nagmula-mula rito, na para bang ang buong mundo ay puno ng walang katapusang galit. Ang ilog ng ilalim ng mundo ay pumasok sa teritoryo ng itim na apoy, na nagdulot ng isang salungat na puwersa. Sa sandaling ito, ang pag-ikot ng mundo ay unti-unting huminto at ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagpakita ng kaseryosohan. Ang mga cultivator na may sariling dao at kayang ipakita ito ay nakakatakot. Malinaw si Wang Lin sa puntong ito. Inipit ni Shu Fenggan ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng ilog ng ilalim ng mundo at dahan-daang nagsalita, kaya mo ring ipakita ang iyong sariling dao. Kaya mo ring kunin ang kaluluwa mula sa bundok at mayroong maraming mahiwagang yaman. Kung tama ang hula ko, ikaw rin ay isang cultivator ng pangalawang hakbang, ngunit dahil sa ilang kalagayan, ang iyong pagsasanay ay bumagsak sa rurok ng late stage ng ascendant. Tanging ang paliwanag na ito ang makakapigil kay Shu Fenggan na makaramdam ng masama. Kung hindi niya talaga kayang tanggapin ang katotohanan na ang isang ascendant cultivator ay maaaring maging ganito kalakas. Naniniwala akong ang puppet na iyon ay ang iyong orihinal na katawan at ang katawan na ito ay ang iyong clone. Siguro ay sobra kang nasugatan kaya't hindi na makabalik ang iyong pinagmulan na kaluluwa sa iyong orihinal na katawan. Habang nagsasalita si Shu Fenggan, lalong naging malinaw ang kanyang isipan at lalong naging tiyak ang kanyang hula. Tingnan natin kung alin sa ating mga dao ang mas malakas. Ang mga mata ni Shu Fenggan ay naging malamig at puno ng layunin na pumatay. Agad na nagsimula ang lotus sa itaas ng kanyang ulo na mag-ikot ng mas mabilis. Ang itim na apoy ay naging mas mabagsik na parang naging isang pader ng itim na apoy na magdudulot ng pagkauhaw sa kahit na sino na tumingin dito. Sumigaw si Shu Fenggan, demonyong apoy, magsunog. Ang vortex ng apoy ay humiwalay mula sa lotus at tumungo patungo kay Wang Lin. Ang vortex ay mabilis na umikot, na nagdulot ng isang malakas na hangin na may matinding init. Ang hangin na ito ay lumikha ng isang unos na mabilis na lumapit kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng gintong liwanag. Ang laban na ito ay ang kanyang unang laban ng buhay at kamatayan mula nang maabot ang tuktok ng late stage ng ascendant. Habang papalapit ang demonyong apoy, itinanghal ni Wang Lin ang kanyang kamay at sumigaw, pangalawang kakayahan, Condensed River Soul. Ang ilog ng ilalim ng mundo ay agad na yumunig at lahat ng galit na nasa loob nito ay nagtipon. Ang galit na ito ay sobrang lakas. Ito ang lahat ng galit na nakolekta ni Wang Lin mula sa lahat ng mga mortal sa planeta Qinglin. Ang lahat ng galit ay nagsanib upang bumuo ng isang napakalaking dami ng hinagpis. Ang napakalaking galit ay naging solid at sumugod palabas bilang mga anino. Ang bawat anino ay may anyo ng isang mortal. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na mga anino ng mga mortal ay lumitaw sa mundo. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila naging masikip at puno. Gayunpaman, ang mga mortal na nabuo mula sa galit ay nagsanib sa isang kisap mata. Ang resulta ay isang espiritu ng galit na may anyo ng tao na walang partikular na itsura. Ang espiritu ng galit ay ipinanganak mula sa ilog ng ilalim ng mundo. Pagkapikitin nito, ang ilog ng ilalim ng mundo ay umikot sa espiritu at sumugod patungo sa vortex ng demonyong apoy. Ang espiritu ng galit at ang vortex ng demonyong apoy ay nagbanggaan, na lumikha ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Sa sandaling iyon, isang matinding tunog ang umalingaw mula sa langit. Ang buong langit ay tila pinuputol ng lakas na ito. Ang lupa ay nanginig ng malakas sa epekto ng puwersa. Isang bitik ang lumitaw sa harap ni Wang Lin at Shu Fenggan at mabilis na kumalat. Para bang ang buong kontinente ay hinahati sa kalahati. Ang espiritu ng galit ay nagkapira-pira at bumalik sa ilog ng ilalim ng mundo. Ang ilog ng ilalim ng mundo ay gumuho. Ang ilog ng ilalim ng mundo ay ang kanyang dao, at ang pagbagsak nito ay nangangahulugang ang pagbagsak ng kanyang dao. Nang maramdaman ni Wang Lin ang epekto ng pagbagsak, agad na nagpalya ang kanyang mukha at siya ay natigilan ng ilang hakbang paatros. Ang kapangyarihan ng demonyong apoy ay ipinasa sa ilog ng ilalim ng mundo, at nang gumuho ang ilog ng ilalim ng mundo, ito ay ipinasa sa pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin. Ang demonyong apoy ay parang susunugan ang buong mundo. Ang mukha ni Wang Lin ay naging pula, pagkatapos ay umubo siya ng malalaking pagdura ng dugo at agad na napuno ng layunin na pumatay. Ikalimang kakayahan, kapangyarihan ng ilog ng ilalim ng mundo. Ang ulo ni Wang Lin ay biglang umangat at tinitigan ang gumuho ng ilog ng ilalim ng mundo. Ang kanyang hindi magapi na kalikasan ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang titig. Hindi siya susuko.
Kung bumagsak ang kanyang Dao, muli niyang bubuuan ito. Kung gumuho ang ilog ng ilalim ng mundo, muli niyang bubuuan ito. Ang demonyong apoy ay pilit na lumabas sa pamamagitan ng mga pores ng kanyang katawan. Ang demonyong apoy ay hindi nakikita, ngunit ang itim na gas ay tumaas sa hangin. Ang ekspresyon ni Shu Fenggan ay mapatla rin at siya ay umatras ng ilang hakbang. Bagamat hindi gumuho ang demonyong apoy na nabuo ng kanyang Dao, para bang umulan dito, at higit sa kalahati ng mga apoy ay nawala. Pati na rin ang kanyang katawan ay inatake ng espiritu ng galit mula sa ilog ng ilalim ng mundo. Buti na lang at malakas ang kanyang pagsasanay kaya kaya niyang pigilan ito pagkatapos ng ilang pagsubok. Kung hindi niya ito pinigilan, maaring pumasok ito sa kanyang isipan at mababaliw siya bago pa magkapagkakataon si Wang Lin na umatake. Ang mga laban ng Dao ay ang pinakamapanganib. Ang mga salitang iyon ay hindi kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, inilagay ni Shu Fenggan si Wang Lin sa parehong antas ng sarili niya. Ang mga laban ng Dao ay kadalasang yumanig sa ugat ng mga cultivator. Hindi ito tungkol sa kanilang pinagmulan na kaluluwa o katawan kundi sa kanilang Dao heart. Ang mga kahihinatnan ng pagkasira ng Dao heart ay sobrang nakakatakot dahil mahirap na itong buuin muli. Nakita ni Shu Fenggan na gumuho ang ilog ng ilalim ng mundo ni Wang Lin, ngunit sa sandaling ito, isang malakas at hindi magapi na kalooban ng sanhi ng pagbuo muli ng gumuho ng ilog ng ilalim ng mundo. Ang tanawin na ito ay labis na ikinagulat siya at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang misteryosong liwanag. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito ang isang Dao spell. Ang kanyang mga mata ay kumislap at alam niyang hindi siya pwedeng umatras ngayon. Isang laban ng Dao ito, at kung umatras siya, ang mga kahihinatnan ay magiging labis na malubha. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at sumigaw, Devil Lotus, 100 ikot. Ang lotus ay yumanig at mabilis na umikot. Sa sandaling ito, muling lumitaw ang pakiramdam na ang mundo ay umiikot. Ang pakiramdam na ito ay sobrang nakakatakot na hindi namalayan ni Wang Lin na umatras ang kanyang katawan ng kusa. Ayaw niyang umatras, ngunit wala siyang magawa. Para bang mawawasak siya ng umiikot na mundo kung hindi siya umatras. Nakapagpatay na ako ng mga illusory cultivators noon, kaya hindi imposibleng patayin ang isa pang katulad nila. Pinatigas ni Wang Lin ang kanyang kanang paa sa lupa at tumigil ang katawan niya. Ang kanyang hindi magapi na titig ay tumutok ng diretso sa ilog ng ilalim ng mundo. Kasama sa kanyang titig ang kanyang tiwala sa sarili. Ang kombinasyon ng hindi magapi na kalooban at pananampalataya ay nagdulot sa ilog ng ilalim ng mundo na tumigil sa pagbagsak. Isang malakas na pagsipsip mula sa loob ng ilog ng ilalim ng mundo ang nagsimulang maganap. Ang pagsipsip na ito ay sobrang lakas. Para bang nais nitong lulukan ng lahat patungo sa ilog ng ilalim ng mundo. Wala nang makakaligtas mula sa pagsipsip na ito na naunawaan mula sa intersection ng dalawang star systems. Ang pagsipsip na ito ay sobrang lakas na pinabagal nito ang lotus. Para bang nasa loob siya ng tubig, na ang ikot ay nahirapan at bumagal. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ni Shu Fenggan. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya. Papunta na siya upang umupo sa lotus at gamitin ang sarili niyang lakas upang pasimulan ang ikot ng lotus. Paano maaaring bigyan ni Wang Lin si Shu Fenggan ng pagkakataong iyon? Agad na sumugod si Wang Lin. Sa ilalim ng pagsipsip ng ilog ng ilalim ng mundo, itinutok niya ang kanyang kanang kamay sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng layunin na pumatay at sumigaw, Karma Whip. Isang kurbang linya ang biglang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang manipis na linya ay dahan-daang hamaba hanggang sa maging isang mahahabang panghampas. Sa sandaling lumitaw ang panghampas, agad itong yumanig at nagbigay ng mga tunog ng pagputok. Nagdulot ito ng hindi mabilang na mga alon, at para bang isang hindi mahawakan na bagay. Walang awa itong hamampas kay Shu Fenggan, na papalapit na sa lotus. Ang panghampas ay hindi tumama sa hangin, ngunit misteryosong apektado si Shu Fenggan. Ang kanyang katawan ay nanginig, ang kanyang mukha ay naging mapatla, at tumigil ang katawan niya. Ang Karma Whip ay tumitama sa karma. Ang Dao heart ng taong ito ay may kahinaan. Pinagmasdan ni Wang Lin ang mga mata ni Shu Fenggan at agad na sumugod ng walang pag-aalinlangan.